Ito ay kwento ng isang binatang lalaki na nagngangalang Lelouch na gustong sakupin ang mundo, at mayroon din siyang kapangyarihan sa kanyang mga mata, na gagamitin niya para makamit ang layuning iyon. Nagsisimula ang anime sa pamamagitan ng pagpapakita ng imahe ng kabataan ni Suzuko at Lelouch. Naglalaro sila sa halos fairy tale setting, at pagkatapos ay nakita namin na ang isang batang babae na may berdeng buhok na nagngangalang Sisi ay nanonood sa kanila. Kasunod nito ay isang pulutong ng mga sakadez, pagkatapos nito ay nagsimulang sabihin sa atin ng boses ni Sisi ang isang napakahalagang pangyayari na naganap sa mundo, at iyon ay ang pananakop ng Japan. Doon natin mapapansin na nakita ni Lelouch at Suzuko kung paano nagsimula ang lahat. Nalaman namin na ang Britanya ay nagpakita ng isang bagong teknolohiya, at sila ay mga napapilot na robot na napakalakas kaya sinira nila ang mga armas ng Hapon na parang wala lang. Dahil sa nabanggit, ang Japan ay natalo ng Britanya, at habang si Suzuko ay tila walang pakialam at malungkot sa nangyari, nagalit si Lelouch at nangakong sisirain ang Britanya. Makalipas ang 7 taon, noong 2017, ipinakitang ganap na kontrolado ng Britanya ang sinaunang Japan, na ngayon ay pinalitan ng pangalan na Area 11, maliban sa isang minor na paksayo ng paglaban ng mga Hapones na ngayon ay itinuturing ang kanilang sarili na mga tulisan. Kasunod nito, nakikita natin na ang militar ay ipinapakita sa TV sa pagtugis ng isang na-hijack na sasakyan, na malinaw sa amin na ang militar ay napakahigpit sa kontrol at kapangyarihan na kanilang ginagamit sa Area 11. Doon, makikita natin na ang propaganda ay sinasabi sa telebisyon upang kumbensihin ang populasyon, kung saan ang mga taong iyon ay isang grupo ng mga tulisan na nagbabanta sa kaayusan ng lugar. Kasunod nito, nag-anunsyo ang telebisyon ng ilan pang balita. Doon natin mapapansin na ang device na ito ay nasa isang silid kung saan tila natapos na ang isang laro ng chess, at doon natin nakita ang isang maharlika na nagyayabang na siya ay nanalo. Sa sandaling iyon, pumasok si Lelouch at ang kanyang kaibigang si Rebels sa silid, at sinabi ni Lelouch na mababago niya ang sitwasyon sa chess table sa loob ng wala pang 9 na minuto. Kasunod nito, sinimulan niya ang kanyang laro sa pamamagitan ng paggalaw sa hari at ginagamit ang kanyang talino upang ilarawan ang isang mahalagang punto sa unahan. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita namin na sa Ashford Academy, tinatalakay ni Miley, Nina, at Shirley ang mga gawin ni Lelouch sa paglalaro, at labis na hindi sinasang-ayunan ni Shirley. Nang marinig ito ni Miley, kinukutya niya si Shirley sa pagmamahal nito sa kanya. Sa pagbabago ng eksena, itinoon ng serye ang atensyon nito sa mga kriminal na inuusig ng militar. Alam mo, ang parehong bagay na nakita natin sa balita dati. Nagkaroon doon ng pagtatalo sa pagitan ng mga tulisan, sina Nagata at Kellen, kung saan ikinalungkot ni Nagata ang katotohanan na ang kanyang mga kasama ay inusig dahil sa hindi pagsunod sa itinatag na plano. Sa lahat ng ito, nakikita natin na nagawa ni Lelouch na talunin ang kanyang karibal sa chess, kaya nagulat ang maharlika na natalo niya ito. Kasunod nito, binabati ni Rebels si Lelouch sa kanyang tagumpay at masaya dahil natalo ang lalaking iyon dahil masama ang ugali nito. Kasunod nito, pareho silang lumabas ng silid, at nagkomento si Rebels na ang 11s, iyon ay, ang mga taong nakatira sa Area 11, at ang mga tao ng Britanya ay hindi ganoon kaiba. Makalipas ang ilang segundo, lumabas silang dalawa sa kalye at nakita ang isang higanteng screen kung saan inihayag na malapit nang magbigay ng talumpati ang ikatlong prinsipe ng Britanya. Pagkatapos si Clovis, ang pinuno ng Area 11, ay lumabas sa TV at nagbigay ng talumpati sa mga tao ng kanyang kaharian at sa 11s. Sumunod naman ay nakita naming nagalit ang babaeng nagmamaneho ng sasakyan na nabanggit ko kanina, at pagkatapos nito, binanggit niya na hindi sila 11s kundi Japanese. Kasunod nito, nagpatuloy si Clovis sa kanyang talumpati at nagkomento na hindi niya kukonsintihin ang mga bandido na nagdudulot ng mga problema sa lungsod, at hindi siya magdadalawang isip na puksain ang mga ito dahil ipinaglalaban niya ang hustisya, at gagawin ang lahat para mapanatili ang mga bagay-bagay. Pagkatapos sabihin iyon, nagpaalam na ang news club, at kapag naka-off ang mga kamera, makikita natin na nasa isang party siya, na binanggit ng isang babae na magaling siyang artista, dahil very convincing ang lahat ng sinabi niya. Sumunod, nagpakita ang isang sundalo at ipinaalam sa kanya na may seryosong nangyari. Tila, ang ilang mga tulisan ay nagnakaw ng isang bagay na mahalaga, at nang malaman ni Clovis ang tungkol dito, inutusan niya ang lahat ng piloto na mabawi ang nawalang kargamento na ngayon ay nasa kamay ng mga kriminal.
Kasunod ng utos, nakita namin ang ilang mga taong nagngangalang Jeremiah at Bilita na pumasok sa kanilang mga robot, at habang nasa daan, aksidenteng nakaharang si Robol sa daan ng mga bandido, na naging sanhi ng pagbangga ng kanilang sasakyan. Ang mga tao ay nagtitipon sa paligid, ngunit labis na ikinalungkot ni Lelouch na mas interesado silang sisihin at tumulala sa insidente kaysa sa pagtulong, na humantong sa kanya upang pumunta at suriin ang sitwasyon. Habang sinusuri ang aksidente, nakarinig siya ng boses ngunit pagkatapos ay itinapon siya sa likod ng truck. Doon ay inilagay ni Nagata ang sasakyan sa reverse mode upang subukang makatakas dahil napagtanto niyang sinusundan sila ng militar ng Britanya. Nang makita iyon ni Kellen, sinisiguro niyang magiging maayos sila dahil iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Sumunod, lumipat siya sa likod ng truck, at napansin ni Lelouch na nakatago, na mukhang pamilyar ang babae. Pagkatapos nito, gumamit si Kayla ng robot para mapadali ang kanyang pagtakas. Napagtanto ni Lelouch na sila ay mga mapanganib na bandido at na siya ay nakulong sa kanila sa truck. Kasunod nito, nakita natin na kayang sirain ni Kayla ang karamihan sa mga helicopter na humahabol sa kanila. Gayunpaman, nagpakita si Jeremiah sa kanyang Sutherland robot at madaling natalo si Kayla at ang kanyang Glasgow robot. Pagkatapos, sinabihan siya ni Nagata na maghiwalay dahil hindi dapat nila sila mahuli, dahil kung mangyari iyon, mabibigo ang misyon. Kasunod nito, nagpakita si Billita at sinugatan si Nagata, habang inalis ni Kaylan ang braso ng Glasgow robot upang makatakas kay Jeremiah. Samantala, si Lloyd ay nakikita kasama si Bartley, na naghihinuha na ang misyon ng militar ay subaybayan ang mga bandido sa kanilang pinagtataguan at lipulin sila. Tila, ang taong nakaalam nito ay isang babaeng may asol na buhok na nagngangalang Cecile. Kasunod nito, nag-aalok siya ng kanyang tulong. Pagkatapos ay tinanong ni Cecile si Bartley kung ano ang ninakaw ng mga kriminal, na sinagot niya na nakuha ng mga kriminal ang isang lason na kapsula ng gas na maaaring gamitin bilang sandata laban sa hukbo ng Britanya. Sa isang pagbabago ng eksena, nakita natin na ang hukbo ng kaaway ay nagpadala ng mga sundalo, na tinatawag nitong Honorary British, upang mabawi ang kargamento. Makalipas ang ilang segundo, mapapansin natin si Nagata na malubhang nasugatan sa nakaraang pag-atake ni Billita, at sa kadahilan ng iyon, tumungo siya patungo sa isang kanal na pumipigil sa paggalaw ng truck. Sa sandaling iyon, natuklasan namin na si Suzuko, ang kaibigan ni Lelouch na nakita namin sa simula, ay kabilang sa Honorary British. Hindi nagtagal, nahanap niya ang sasakyan at hinarap si Lelouch. Dahil hindi alam ng huli kung ano ang eksaktong nangyayari, napagkakamalan niya itong isang tulisan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nakilala ni Suzuko si Lelouch at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkaraan ng ilang segundo, binuksan ni Nagata ang kapsulet kung saan mabilis na inilagay ni Suzuko ang sariling gas mask sa mukha ni Lelouch. Bumukas ang kapsule, at sa halip na gas, gaya ng inaasahan ni Suzuko, isang babae na may berdeng buhok na nagngangalang Sisi ang nagpakita, na nakapaloob sa loob ng kargamento na ninakaw ng mga bandido. Bago makakuha ng mga sagot ang mga karakter, dumating ang mga superior ni Suzuko at sinabihan siyang huwag tanungin ang utos na ibinigay sa kanila at atakihin si Lelouch. Nang tumanggi siya, mabilis siyang pinaputukan ng mga ito sa likod. Sa kabilang banda, si Nagata sa kanyang mga huling sandali, ay pinasabog ang truck, na nagbibigay kina Lelouch at Sisi ng pagkakataong makatakas. Samantala, si Clovis na naniniwalang buhay pa ang mga kriminal, ay gumawa ng isang uhaw sa dugo na desisyon at nagutos na sirain ang buong Shinjuku Ghetto. Doon ay walang habas na pinapaslang ang mga kabataan at matatanda sa pagpaslang na ito. Nang tila nakaiwas sila sa pagtuklas ng hukbo ng kaaway, tumunog ang telepono ni Lelouch at nakuha sila. Nang tatapusin na siya ng Royal Guard, si Sisi ay tumalon pasulong at nataman sa noo. Sa sandaling iyon napagtanto ni Lelouch na malapit na ang kanyang kasawian. Bago umalis sa kabilang panig, iniisip niya ang kanyang kapatid na si Nanali. Biglang, hinawakan siya ni Sisi sa kamay at nagmumungkahi ng isang kontrata na magpapahintulot sa kanya na mabuhay, at magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng mga hari. Tinanggap ito ni Lelouch at tumayo, muling nabuhayan, inutusan ang kanyang mga humahabol na tapusin ang kanilang sariling buhay. Kapag narinig nila ang utos na iyon, ginagawa nila ito ng may ngiti, na malinaw na nagbibigay sa atin ng pag-unawa na si Lelouch ay may kakayahan na masyadong malakas at medyo nakakatakot. Kasunod nito, pinagmamasdan niya ang eksenang iyon at natulala sa lakas nito.
Napagtanto niya na mayroon na siyang kasangkapan upang matupad ang kanyang layunin na sakupin ang mundo at sirain ang Britanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita namin na si Lelouch ay nasa bodega kung saan nangyari ang pagpaslang na iyon, at masasabi nating nalilito siya sa kanyang bagong nakuhang kapangyarihan, na natanggap niya mula sa misteryosong dalaga. Iniisip niya kung ano ang gagawin dito. Gayunpaman, naantala siya ng isang pagsabog na dulot ng pagpasok ng isang Sutherland robot. Doon, nakita natin na si Bill Lita, na nagpilot sa Sutherland, ay nakahanap ng mga bangkay na kabilang sa Royal Guard at nagtataka kung ano ang nangyari bago makita si Lelouch na mag-isa. Sa sandaling iyon ay tinanong siya nito kung bakit siya naruroon, ngunit hindi nakatanggap ng sagot. Kasunod nito, sinubukan ni Lelouch na gamitin ang kanyang kakayahan para pilitin siyang umalis sa Sutherland, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang kanyang kakayahan ay nangangailangan ng pakikipag-ugnay sa mata upang gumana. Dahil dito, inaangkin ni Lelouch na siya ay isang maharlika, at dahil ito ay lubos na kapanipaniwala, siya ay bumaba sa kanyang robot. Pagkatapos ay ginagamit ni Lelouch ang kanyang kakayahan, at pinilit siyang ibigay ang Night Activation Key sa kanyang robot. Nakita namin ng maglaon na Jin-Aisang ni Lloyd si Suzaku, na ginamo matapos atakihin ng Royal Guard. Kasunod nito, ibinunyag ni Cecil kay Suzaku na ang pocket watch na dala niya ang nagligtas sa kanya mula sa kasawian sa pamamagitan ng pagpapalihis ng bala. Tinanong siya ni Lloyd kung gusto niyang sumakay sa robot para maging piloto. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita nating bumalik ang atensyon sa Shinjuku Ghetto kung saan tinatapos pa rin ng hukbo ng Britanya ang 11s. Si Kaylan, na nagpapapilot pa rin sa kanyang Glasgow robot, ay sumusubok na ipagtanggol ang mga tumatakas na 11s, habang si Ogie at ang iba pang miyembro ng paglaban ay ginagawa din ang pareho. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Lelouch kay Shirley upang alamin ang sitwasyon sa Shinjuku Ghetto, at pagkatapos na malaman na hindi matatawag ang mga reinforcement, nagpa siyang makipagtulungan sa mga tulisan upang sirain ang mga puwersang Britannian. Di nagtagal, si Kaylan ay natrap ni Jeremiah at isa pang miyembro ng Purist faction. Walang pag-aalinlangan, sinubukan niyang makatakas mula sa kanila. Susunod, nakipag-ugnayan si Lelouch kay Kaylan at sinabihan siyang pumunta sa pasukan sa kanluran. Bagamat noong una ay ayaw niyang makinig sa kanya, sa huli, sinunod niya ang mga utos ni Lelouch. Pagkatapos nito, nagtatanong siya kung ano ang susunod na gagawin. Nang maglaon, sinabi niya sa kanya na tumalon sa tren, na ginawa niya. Gayunpaman, hindi nabigla si Jeremiah dito at pinahinto niya ang tren kasama ang kanyang robot. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang nasasakupan na sundan ang Glasgow robot, ngunit sinira ni Lelouch ang robot ng sundalong iyon gamit ang robot na ninakaw niya noon. Nagulat si Jeremiah, at ipinalagay ni Jeremiah na ito ay sanhi ng friendly fire, bagaman sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang Sutherland ay ninakaw. Walang pag-aalinlangan, sinubukan ni Jeremiah na salakayin si Lelouch, ngunit sa kanyang masamang kapalaran, napagtanto niya na wala siyang magagawa dahil siya ay nasa isang masamang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang segundo, si Kaylan ay sumugod kay Jeremiah, na pinilit na tumakas. Nang maglaon, dumating si Ogie at ang iba pa sa kinaroroonan ni Kaylan at nagpas siyang sundin ang utos ni Lelouch. Binibigyan sila ni Lelouch ng malaking bilang ng mga robot na magagamit nila sa pakikipaglaban. Kasunod ng kanyang mga utos, madaling nadaig ng grupo ni Ogie ang mga puwersa ni Clovis, sistematikong sinisira ang lahat ng unit ng Britannia sa lugar. Gayunpaman, nabaliw si Clovis at nagpa siya na lumikha ng isang plano upang talunin ang mga bandido. Ito ay pagkatapos na siya ay nagbigay ng utos na pumunta sa lugar kung saan siya naniniwala na ang mga kriminal ay naroon, na may layuning talunin ang mga ito sa kanyang malaking bilang ng mga sundalo. Ngunit sa kanilang malas, ang mga rebelde ay umatras mula sa site na iyon. Sa sandaling iyon, nagbigay ng utos si Lelouch, at ginamit ni Kaylan ang Glasgow robot upang sirain ang mga supports, na naging sanhi ng pagbagsak ng lupa sa ilalim ng mga unit ni Clovis na epektibong sinisira ang mga ito. Galit na galit si Clovis nang mapagtanto niyang napakatuso ng kanyang karibal. Nang walang ibang opsyon, binibigyan niya ng pahintulot si Lloyd na gamitin ang kanyang bagong likha, na magiging isang Lancelot robot. Sa sandaling iyon, natuklasan namin na ang piloto ng bagong robot na iyon ay si Suzaku. Kasunod nito, nagpa siya siyang sirain ang mga unit ng kaaway upang matigil ang pagdanak ng dugo.
Samantala, si Lelouch ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa isang bagong robot na tumatapos ng kanyang puwersa, at nang marinig niya iyon, agad siyang nagsimulang mag-organisa ng plano para lumaban. Gayunpaman, madaling nadaig ni na Suzaku at Lancelot robot ang mga kriminal, at hindi nagtagal, nahanap niya si Lelouch na nakatago upang ligtas niyang i-coordinate ang lahat. Napagtanto na masyadong makapangyarihan ang Lancelot, sinubukan niyang tumakas. Doon ay nakialam si Kellen sa kanilang laban upang bigyan siya ng oras upang makatakas, ngunit sa kanyang malas, siya ay madaling nadaig, at ang kanyang robot ay napinsala ng labis na siya ay automatikong nailabas upang ang kanyang buhay ay hindi mapunta sa panganib. Makalipas ang ilang segundo, nakita namin na nakatakas si Lelouch mula sa gusali, ngunit sinundan muli siya ng Lancelot. Sa puntong ito na siya ay magpaputok sa mga gusali sa pagtatangkang saktan ang kanyang humahabol, ngunit madaling iniiwasan ni Suzaku ang mga ito. Gayunpaman, napansin ng lalaking iyon na ang isang babae at ang kanyang anak ay nahuhulog at nagpas siyang iwanan ang paghabol upang mailigtas sila. Nang maglaon, nakita namin na malapit sa base ng G1 ni Clovis, gumagamit si Lelouch ng isang disguise na sundalong British para makalusot. Kasunod nito, ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang payagan siya ng isang sundalo na sumulong sa isang restricted area ng base. Sa kabilang banda, nakipagkita si Kellen kay Ogie at sa iba pa sa isang bodega na puno ng 11s upang magtago mula sa militar. Pinag-uusapan ni na Ogie at Kellen ang mahiwagang boses na nag-uutos, at nagtataka kung bakit hindi tumutugon ang tao kapag sinubukan nilang makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, nagulat sila nang matagpuan ng hukbo ng Britanya ang kanilang kinaroroonan at naghahanda silang atakihin. Bago ibigay ang utos, tumawag si Clovis ng tigil putukan, na nagpapahintulot kay Kellen at ng kanyang kasamahan na iligtas ang kanilang sarili. Samantala, sa loob ng Base G1, inihayag na naabot ni Lelouch ang posisyon ni Clovis, at siya ang nagbanta sa soberanya na utusan siyang sabihin sa kanyang mga tropa na tumigil sa pakikipaglaban. Kasunod nito, pabirong tinanong ni Clovis ang kanyang nakamaskara na mga armadong lalaki kung ano ang susunod nilang gagawin, na binanggit ang isang laro ng chess. Malayo sa pakiramdam na nagalit, sinabi ni Lelouch na dati silang naglalaro ng chess noong pareho silang bata, idinagdag na ginawa nila ito noong sila ay nasa isang lugar na tinatawag na Aris Villas. Ang lahat ng nabanggit ay nagpagulo kay Clovis dahil ang mga miyembro lang ng imperial na pamilya ang nakakaalam tungkol sa lugar na iyon. Nang maglaon, isiniwalat ni Lelouch kay Clovis na siya ay isang prinsipe ng Britania at ang kanyang buong pangalan ay Lelouch V. Britannier. Nang marinig ito ni Clovis, nagulat siya dahil ipinapalagay na matagal nang nasawi si Lelouch, kung saan sinabi sa kanya ni Lelouch na nandito siya para baguhin ang lahat. Hindi nagtagal, nakita namin ang isang eksena ng Shinjuku Ghetto, na lubhang nasira. Kasunod nito, narinig ang dalawang hindi kilalang sundalo na nagpahayag ng kanilang pagkalito at pag-aalala tungkol sa utos ng tigil putukan, na dati nang nai-broadcast ni Clovis, habang sina Kellen, Ogie, at marami pang iba ay nakikitang inakay palayo sa battle zone. Pagkatapos, napagtanto ng parehong dalawang sundalo na si Clovis ay naiwang mag-isa sa Base G1. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita namin na nakatutok si Lelouch ng baril kay Clovis. Doon siya nagsasalita na parang natutuwa siyang matuklasan na hindi siya napaslang ng salakayin ng Britanya ang Japan. Umabot pa siya sa pagmumungkahi na bumalik na ang dalawa sa Britania. Gayunpaman, hindi ito isang opsyon para kay Lelouch, dahil ayaw niyang gamitin bilang tool para sa mga layuning pampulitika, at sinabi iyon kay Clovis. Susunod, sinimulan ni Lelouch na ipaliwanag ang mga pangyayari sa pagkasawi ng kanyang ina, at sa pagbabago ng eksena, ipinakita ang isang flashback noong araw na nasawi si Marian. Tila personal na nasaksihan ni Nan Ali, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ang trahedya. Kasunod nito, nagkomento si Lelouch na alam niyang may kinalaman dito ang royal family, at idinagdag na pinalabas nila na ang nasabing krimen ay dulot ng mga rebelde kapag iba ang katotohanan. Bumabalik na sa kasalukuyan, galit na itinanggi ni Clovis na siya ay sangkot sa bagay na iyon. Sa sandaling iyon ginagamit ni Lelouch ang kanyang kakayahan para pilitin si Clovis na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa pangyayaring iyon. Sa kasamaang palad, hindi gaanong alam ito ni Clovis at masasabi lamang sa kanya na tanungin si Prince Giselle or si Prinsesa Cornelia, dahil mas alam nila ito kaysa sa kanya.
Nang mapagtanto ito ni Lelouch, nagpasya siyang iwan si Clovis na mag-isa, bagaman sa loob lamang ng ilang segundo, dahil pagkatapos nito, hinayla niya ang gatilyo ng kanyang baril at pinaslang siya. Kinabukasan, nakita namin na si Lelouch ang pinaka-normal sa paaralan. Susunod, nakilala niya ang iba pang miyembro ng Student Council. Doon ay hinampad siya ni Miley sa ulo at inutusan siyang magising dahil tila nakatulog siya. Makalipas ang ilang segundo, sinimulan siyang tanungin ni Rebels para malaman kung ano ang nangyari pagkatapos niyang iwan siya, ngunit pinutol sila ni Miley bago makasagot si Lelouch. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanila na dapat silang mag-concentrate dahil dapat nilang talakayin ang budget ng Student Council. Pagkatapos ng ilang biro, nagkomento si Miley na nakapaganda ng figure ni Shirley, at idinagdag na mayroon siyang maayos na katawan. Nang marinig iyon ni Shirley, tinawag siyang walang respeto. Di nagtagal, sinalubong ni na Miley, Shirley, at Rebels ang ilang estudyante na nanunood ng balita tungkol sa mga kaganapan noong nakaraang araw sa ghetto. Sinasabing ang mga bandido ay, sa katunayan, ay naglabas ng makamandag na gas, ngunit walang ibang mga detalye na ibinigay. Pagkatapos, sinimulan ni Lelouch na pagnilayan kung bakit itatago ng Britanya ang ilang mga detalye, at sa pagbabago ng eksena, ipinakita ang isang flashback kung saan nakikita natin siyang nakatayo sa harap ni Clovis na may hawak na baril. Kumpirmadong tinapos na niya ito, at nang maisip niya ang kanyang ginawa ay halos masusuka siya at mabilis na tumakbo sa banyo. Sa kabilang banda, nakikita namin sina Billita at Jeremiah na magkasama sa isang kotse, pinag-uusapan kung paano nakapasok ang pumaslang kay Clovis sa kanilang seguridad ng maraming beses. Sa sandaling iyon ay pareho silang nagmumuni-muni, at pinag-uusapan nila ang posibilidad na ang lahat ng mangyayari ay gagawing dahilan para ang mga taga-Britanya ay ang mag-concentrate ng lahat ng kapangyarihan. Ngunit pabalik sa paaralan, pumasok si Lelouch sa isang silid-aralan, at natuklasan niya na bumalik na si Kaylen sa paaralan matapos umanong magkaroon ng sakit at hindi na makakapasok. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lelouch na si Kaylen ay hindi lamang isang kapwa mag-aaral, ngunit miyembro ng tulisang grupo na nakita niya noong nakaraang araw. Sumunod, sinabi sa kanya ng kaibigan ni Lelouch na ang taong mapula ang buhok ay isang babae na may maraming problema sa kalusugan na nagmula sa isang maharlikang pamilya, na ikinagulat ni Lelouch dahil kamakailan lang niya itong nakitang nakikipaglaban sa maraming sundalo. Nang maglaon, si Kaylen at ang tatlong iba pang mga babae ay nanananghalyan sa labas, at pagkatapos ay nagpakita ang isang bubuyog at ginawang takot ang lahat ng mga kabataang babae. Sa kanyang bahagi, ganoon din ang ginawa ni Kaylen at nagtatago sa likod ng isang palumpong. Iyon ay kapag nagpakita ang isang bubuyog, at ginagamit niya ang kanyang mga reflexes upang itumba ito. Pagkatapos nito, malakas siyang nagkomento na mahirap itago ang kanyang mga kakayahan, at sa sandaling iyon, nagpakita si Lelouch at ginamit ang kanyang kakayahan upang kumpirmahin na si Kaylen ay talagang bahagi ng grupo ng mga bandido mula noong nakaraan. Kasunod nito, patuloy siyang nagtatanong ng mga bagay-bagay at natuklasan na siya ay kalahating Hapon at kalahating British. Habang tinatanong niya siya, nakatingin si Shirley mula sa isang mataas na bintana at medyo nag-aalala tungkol sa sequence na iyon. Pagkaraan ng ilang minuto, makikita naming nasiyahan si Lelouch sa mga sagot na ibinigay ni Kaylen at tumalikod na para umalis. Ngunit bigla siyang nagpasya na gamitin muli ang kanyang kakayahan sa kanya upang matiyak na hindi niya sasabihin kahit kanino ang nangyari, ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka, at naghinala si Kaylen sa kanya at nagsimulang magtanong sa kanyang sarili. Doon ay hindi alam ni Lelouch ang gagawin, at sa kabutihang palad ay naligtas siya sa sitwasyong ito nang sumigaw si Shirley mula sa itaas at hinihimok silang pumasok sa klase. Ginamit iyon ni Lelouch bilang isang dahilan at mabilis na tumakbo palayo. Nang gabing iyon, ginugol ni Nan Ali at Sayuko ang kanilang oras sa paghihintay sa kanyang pag-uwi sa pamamagitan ng pagtitiklop ng mga paper crane. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, nagpakita si Lelouch, at sa pagbabago ng eksena, nagbago ito, at nakita namin na binubuwag ni Bartley ang isang research division dahil plano niyang ilipat ang division sa Norita, dahil medyo kasalanan nila na naiwan si Clovis mag-isa. Ayaw nilang matuklasan ito ng emperador, at sa background, makikita ang parehong mga uri ng mga lalagyan na nagpabihag sa babaeng may berdeng buhok, na natatandaan nating tinatawag na sisi. Ngunit pagbalik kay Lelouch, mapapansin natin na naghahapunan siya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae.
Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang hiling para sa isang mas mabait na mundo, kung saan sinimulan ni Lelouch na isipin ang tungkol sa hinaharap, at sinabi na nais niyang lumikha ng isang mundo kung saan mabubuhay siya ng masaya kasama siya. Kasunod nito, pareho silang nangako sa kanilang mga daliri na hinding-hindi sila magsisinungaling sa isa't isa. Kinabukasan, tumayo si Lelouch sa tabi ng isang ilog at nagpasya na dapat niyang matutunan ang lahat ng pasikot-sikot ng kanyang bagong kapangyarihan. Ang isa sa kanyang mga guro ay dumaan sa kanya, at sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa guro, at ginagawa niya ito ng 2 beses. Iyon ay kung paano niya natuklasan na ang kanyang kapangyarihan ay isang beses lamang gumagana sa isang tao. Sa isang pagbabago ng eksena, makikita natin na kausap ni Kellen si Ogie tungkol sa mga pangyayari sa paaralan, kung saan pinayuhan niya itong manatili sa paaralan habang ang mga bagay ay tahimik para sa kanila. Kasunod nito, agad nilang naalala ang misteryosong lalaki na tumulong sa kanila noong isang beses kung saan hinala ng redhead na ito ay si Lelouch. Susunod, natuklasan namin na siya at si Kellen ay nag-aalala tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan, dahil natatakot sila na ang isa ay maaaring gumawa ng isang bagay tungkol dito. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya si Kellen at hiniling na makipag-usap sa kanya ng pribado, at nang marinig ito ni Shirley, nagulat siya dahil hindi kailanman nagpakita ng interes si Lelouch sa taong mapula ang buhok. Sa pagbabago ng eksena, itinoon ng serye ang atensyon nito kay Bartley, na nasa tabi ng kabaong ni Prince Clovis. Kasunod nito, sumalakay sina Jeremiah at ng ilan pang mga robot at pinilit na umalis si Bartley. Ngunit pabalik kay Lelouch, pumasok sila ni Kellen sa ballroom ng Student Council, ngunit bago sila makapagsalita, ginambala sila ng ibang miyembro ng council para tanggapin si Kellen bilang bagong miyembro. Kasunod nito, nagdala si Rebels ng isang bote ng champagne, ngunit nang subukan niyang buksan ito, sinubukan siyang pigilan ni Shirley. Ito ay pagkatapos na ang bote ay napunta sa mga kamay ni Lelouch, at dahil sa pagtulak, ang takip ay lumipad, at ang inumin ay napunta kay Kellen. Habang naliligo si Kellen, ipinahiram niya sa kanya ang kanyang mga damit na isusuot, at bago makaalis si Lelouch, hiniling niya sa kanya na dalhan siya ng isang maliit na pink na bag mula sa isang kalapit na counter, na kaagad niyang tinanggap. Ngunit nang tumalikod na siya at ibigay sa kanya ang bag, hinawakan niya ang kanyang mga palso at pinilit siyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa nangyari sa Shinjuku Ghetto. Ito ay pagkatapos na siya ay gumaganap na walang alam, at sa kadahilanang iyon, si Kellen ay naglabas ng isang nakatagong kutsilyo mula sa pink na bag. Kasunod nito, may tumunog na telepono malapit sa shower, kung saan tumugon si Lelouch at pagkatapos ay ibinigay ito kay Kellen dahil hiniling ng taong nasa kabilang linya na kausapin siya. Doon nagpakilala ang lalaki sa telepono bilang si Zero, at inamin na siya ang lalaking tumulong sa kanya noong nakaraan. Pagkatapos ng nabanggit, hiniling ni Zero na pumunta siya sa Tokyo Tower sa loob ng 2 araw. Kasunod nun, kumbinsido si Kellen na mali siya nang sabihin niyang si Lelouch ang may boses ng nakaraan, at pagkatapos ng maikling palitan ng mga salita para gumaan ang kapaligiran, sarkastikong ipinaalala sa kanya ni Lelouch na nakikita niya itong walang suot. Doon niya napagtanto na totoo ito at nahihiya at isinara ang kortina. Sa kanyang bahagi, lumabas siya ng banyo. Kasunod nito, natuklasan namin na ang tao sa kabilang dulo ng telepono ay isang babae na nagngangalang Sayuko, na ginawa ang lahat ng iyon sa ilalim ng impluwensya ng G, ang kapangyarihan ni Lelouch. Maya-maya, sabay silang naglakad ni Kellen, nag-uusap tungkol sa mga tungkulin ng Student Council, at pagkatapos ay pumasok sila sa isang silid kung saan pinapalabas ang balita. Sa sandaling iyon ay pareho nilang narinig na si Clovis ay pinaslang at natagpuan na ang salarin. Matapos ipahayag iyon, nagkomento siya na ang taong responsable ay si Suzuko, ang kaibigan ni Lelouch noong bata pa. Susunod, ang buong student body ng Ashford Academy ay nagtitipon para sa libing at pagpupugay kay Prince Clovis. Samantala, nag-uusap sina Lloyd at Cecil, at ipinaliwanag nila na hindi lamang sila walang magagawa para tulungan si Suzuko, ngunit magiging mahirap, kung hindi imposible, napalitan siya bilang piloto ng Lancelot dahil ginamit ni Jeremiah ang pag-aresto kay Suzuko upang matiyak na ang buong dugong British lamang ang maaaring maging militar. Dahil iyon ang kanilang diskarte upang mabawasan ang mga pagtataksil at anumang uri ng pag-aalsa. Pagkatapos ng seremonya, sinubukan ni Rebels na paalisin si Lelouch at harapin muli ang ilan sa kanyang mga lumang kalaban sa chess.
Samantala, tinutulan ni Shirley ang ideyang ito at sinabihan siyang huwag nang maglaro, at sa pagtataka ng lahat, sumang-ayon sila Lodge sa kanya at ipinahiwatig na nakahanap na siya ng mas mahusay na kalaban. Nang maglaon sa araw na iyon, pumunta sina Kaylen, Ogie, Toro, at Ken sa Tokyo Tower tulad ng hiniling ni Zero noong nakaraang araw. Doon ay nakita namin ang mga lalaki na may haka-haka na si Suzuko ang tumawag kay Kaylen at sinabihan siyang pumunta dito. Nang sila ay nagpasya na umalis, isang boses ang dumating sa intercom at hiniling kay Kaylen na pumunta sa front desk dahil ang kanyang cellphone ay naging isang lost and found item. Di nagtagal, sa obserbatoryo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Zero, na nagsabi sa kanya na sumakay sa outbound tren sa 5 linya. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita natin na nakikipag-usap si Jeremiah sa isang lalaking nagngangalang Dithard tungkol sa libing. Sinabi ni Dithard na ang libing ay inihanda ng maaga, at ngayon ay inihahanda na rin ang libing ni Jeremiah dahil sa kanyang pagtaas sa katayuan. Pagkatapos ay hiniling ni Jeremiah na maghanda din si Dithard para sa paglipat ni Suzuko sa kanyang konseho ng digmaan. Pagkatapos ay nagpasya silang punan ang mga lansangan ng maraming tapat na sibilyang British, at dahil doon, nagbabala si Bill Lytton na nakikita ng maraming 11 si Suzuko bilang isang bayani at maaaring subukang iligtas siya. Nang marinig iyon ni Jeremiah, sinabi niya na personal siyang naruroon para tapusin ang sinumang gagawa ng gayong pagtatangka. Ilang sandali pa, nakita namin na nasa tren na si Kaylen at ang iba pang kasama niya sa Tokyo Tower. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isa pang tawag mula kay Zero, na nagsabi sa kanya na tumingin sa magkabilang panig ng tren. Sa isang tabi ay ang malinis na lungsod ng Brannan, at sa kabilang panig naman ay ang nasirang lungsod na tinatawag na tahanan ng karamihan sa 11s. Pagkatapos ay tumungo silang lahat sa harapan ng tren kung saan sila nakipag-ugnayan kay Zero. Sa sandaling iyon ay ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit niya sila inutusan na tumingin sa magkabilang panig, at sinabi niyang ginawa niya iyon upang ipakita sa kanila ang katotohanang hindi sila dapat nakikipag-away sa mga tao o mga gusali, ngunit sa Britannia. Kasunod nito, binanggit niya na ang mga bagay na ginawa nila sa ngayon ay walang iba kundi isang simpleng pang-inis sa kanilang mga kaaway. Idinagdag na hindi sila dapat manakit ng mga inosenteng tao dahil, bukod pa sa pagiging walang katuturan, lumilikha ito ng masamang imahe para sa layunin, na sa unang lugar ay upang mabawi kung ano ang dati sa kanila, isang bagay na medyo patas, ngunit kung saan sila ay nabahira ng pananakit sa mga sibilyan. Kasunod nito, hiniling ng mga kaibigan ni Kaylen na ipakita ni Zero ang kanyang mukha. Doon niya sinabi sa kanila na ang pinakamadaling paraan para magtiwala sila sa kanya ay ang makita nila ang mga resulta ng kanyang mga plano. Kasabay nito, nakita namin na ang isang lalaki na nagngangalang Tudo ay kasama ng isa pang grupo ng mga lalaki na nag-uusap kung dapat nilang iligtas si Suzuko or hindi. Doon sinabi ni Tudo na hindi na nila dapat subukang makisali dahil kailangan nila ng milagro para maging maayos ang lahat. Sa isang pagbabago sa eksena, mapapansin natin na si Lloyd ay nasa labas ng selda ni Suzuko, na sinasabi sa kanya na ang mga taong inaalala ni Suzuko ay wala sa mga ulat ng casualty. Higit pa rito, sinabi ni Lloyd na ang sitwasyon ni Suzuko ay halos walang pag-asa dahil walang sino man ang talagang gustong mapawalang sala siya. Noong gabing iyon, ang mga kalye ay puno ng British gaya ng naplano, at kung hindi iyon sapat, marami pang tao ang nanonood ng kaganapan sa telebisyon. Ito ay pagkatapos na si Suzuko ay lumilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa, na bihag. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang buong convoy habang papalapit sa kanila ang isang kotse na kamukha ng sasakyang sinasakyan ni Prince Clovis. Pagkatapos ay natuklasan namin na si Kaylen ang driver, at masasabi naming halos hindi na niya pinigilan ang kanyang kaba habang papalapit sila sa convoy at harapin ang mga kalaban. Hindi nagtagal, ipinakita sa isang flashback na sina Kaylen at Ogie lamang ang nasa grupo ng paglaban na naniwala sa plano ni Lelouch, at sa kabila ng kanyang paggigiit na ito ay isang walang silbing misyon, mahinahong tiniyak ni Zero sa kanila na mayroon siyang higit sa sapat na tulong para iligtas si Suzuko. Sa kasalukuyan, ang tuktok na seksyon ng kotse ay nasusunog upang ipakita si Zero na nakatayo sa ibabaw nito. Inanunsyo niya ang kanyang pagkakakilanlan, at pagkatapos nito, ang ilang mga robot ay bumaba mula sa itaas at pinalibutan ang kotse.
Pagkatapos ay pinitik ni Zero ang kanyang mga daliri at ibinunyag ang lalagyan na dating naglalaman kay Sisi, at dahil naniniwala ang lahat na naglalaman ito ng makamandag na gas, ginagamit ito ni Zero bilang leverage para hawakan ang lahat ng British bilang bihag. Para sa kadahilanang iyon, walang reporter ang handang lumapit ng sapat kay Zero para makakuha ng magandang shot sa kanya. Kaya kumuha si Dithard ng kamera at tumakbo palabas sa kalsada para gawin ito mismo. Bumalik sa kalsada, iminungkahi ni Zero na magpalitan ng gasolina para kay Suzaku, ngunit tumanggi si Jeremiah. Makalipas ang ilang minuto, ipinahayag ni Zero sa pagtataka ng lahat na siya ang pumaslang kay Clovis. Ito ay pagkatapos na ang lahat ng mga robot ay itinaas ang kanilang mga sandata at naghahanda sa pagpapaputok. Gayunpaman, medyo lumapit si Zero kay Jeremiah at nagbanta na magbubunyag ng impormasyon tungkol sa isang bagay na tinatawag na Orange. Walang nakakaalam kung ano iyon, ngunit ipinapalagay ng lahat na ito ay isang uri ng iskandalo. Ngayong mas malapit na si Zero, binuksan niya ang isang puwang sa kanyang maskara upang ipakita ang mata ni Lelouch na nagbibigay daan naman sa kanya na gamitin ang kanyang kakayahan, at sa ganoong paraan, mayroon siyang pagkakataon na kontrolin si Jeremiah. Gaya ng may isip mo, inutusan niya siyang gawin ang lahat para mapalaya si Suzaku at tulungan silang makatakas. Kasunod nito, tinupad ni Jeremiah ang utos at pinalaya si Suzaku, at mahinang sinubukan ng mga gwardya na pigilan silang makatakas. Sa kanyang bahagi, inilabas ni Zero ang gas sa loob ng lalagyan bilang isang distraction, at pagkatapos ay tumakbo si Zero at ang iba pa sa gilid ng kalsada at tumalon pababa kung saan naghihintay si Ogie sa kanila. Sa kabutihang palad, pinigilan ni Jeremiah ang lahat ng mga bantay at siniguro ang kanilang kaligtasan. Nang maglaon, sa punong tanggapan ng paglaban, si Kaylan at ang iba pang lumalaban ay nag-usap tungkol sa himala na kanilang nasaksihan. Sa kabilang banda, nakikita namin na sina Zero at Suzaku ay nagbabahagi ng isang pribadong pag-uusap. Sa kanilang pag-uusap, hiniling ni Zero si Suzaku na samahan siya sa pagpapabagsak sa Britannia kung saan tumanggi si Suzaku at sinabing gusto niyang baguhin ang mga bagay mula sa loob ng sistema. Sa gitna ng pag-uusap na iyon, nalaman namin na ang gas na ginamit ni Lelouch bilang isang distraction action ay hindi lason, kaya walang sundalo or sibilyan ang nasaktan, kahit na sa gas. Pagkaraan ng ilang minuto, umalis si Suzaku upang ihatid ang hatol at paghatol na binigay sa kanya, dahil naniniwala siya na dapat niyang sundin ang lahat ng mga patakaran, kahit na nangangahulugan ito ng kanyang kasawian. Sa wakas, sa gabing iyon, si Nan Ali ay nakikinig sa ulat tungkol sa insidente mula kanina nang may dumaan sa pintuan. Iniisip ni Nan Ali na si Sayuko ito, ngunit ito pala ay si Sisi, na buhay pa. Sa isa pang pagkakasunod-sunod ng mga eksena, nakikita natin ang isang larangan ng digmaan sa disyerto. Susunod, nagpakita ang isang pangkat ng mga teknolohikal na tangke, na pinapangunahan ng isang tao mula sa gitnang silangan. Kasunod nito, nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga taong iyon at ng kaharian ng Britannia. Gayunpaman, ang labanan ay tumatagal ng napakaliit, habang ang Britannian Army ay nag-deploy ng mga robot nito, at pagkatapos nito, sinisira nila ang isang malaking bilang ng mga tangke. Napagtanto ng tolunang hukbo na ang lahat ng pagkawasak ay dulot ng isang robot. Ito ay pulang robot at ginagamit ng isang babaeng nagngangalang Cornelia. Susunod, ang babae ay nakipag-usap sa isa sa kanyang mga general, at sa sandaling iyon nalaman namin na isa siya sa mga prinsesa ng Britannia, at na siya ay nagtatrabaho upang mahanap si Zero at maipaghiganti ang pagkasawi ni Clovis. Ngunit sa kabilang banda, nakita namin na umuuwi si Lelouch, at nang pumasok siya sa silid kainan upang makita ang kanyang kapatid, napansin niyang kasama niya si Sisi. Sumunod, nagkomento ang kapatid na babae ni Lelouch na kausap niya si Sisi, at nagkomento siya na alam na niya na magkaibigan sila at interesado siya dahil may inisyal ito sa anyo ng pangalan. Pagkatapos nito, ipinapalagay ng kapatid niya na si Sisi ang kanyang kasintahan dahil tila may nabanggit siyang ganoon. Doon ay binanggit ng may berdeng buhok na si Sisi na ang kapalaran nila ni Lelouch ay magkaugnay, na ikinagulat ng kapatid, dahil naiintindihan niya ang mga salitang iyon bilang isang pangako sa pagitan ni Lelouch at Sisi. Doon ay nagkomento si Lelouch na nagbibiro siya, na sinabi sa kanya ni Sisi na hindi, dahil hindi siya mahilig sa mga biro. Pagkatapos ng lahat ng nabanggit, napagod si Lelouch at nahulog ang tsaa sa sahig. Ito ay para maniwala ang kapatid niyang bulag na nadumihan si Sisi, at tutulungan siyang maglinis ng sarili sa ibang lugar.
Sa ganitong paraan, nagagawa niyang putulin ang masalimuot na sitwasyon. Makalipas ang ilang segundo, dinala ni Lelouch ang green-haired girl sa kanyang silid, at habang nandoon, tinanong niya ito kung sino siya, na sinagot niya na sinabi na niya sa kanya. Pagkatapos nito, inuulit niya ang kanyang pangalan. Maraming bagay ang binibigyang pansin ni Lelouch at huminto sa pagtatanong tungkol sa mga ito, na nakatuon sa pagtatanong kung bakit siya nabubuhay pa. Kung saan iniiwasan ni Sisi ang mga tanong, at nagtanong kung tinatamasa niya ang kapangyarihang ibinigay nito sa kanya. Kung saan si Lelouch ay tumugon ng oo, dahil salamat doon, ang kanyang mga plano upang sirain ang Britannia ay lubos na sumulong. Kapag narinig niya iyon, tinanong ni Sisi ito kung sa tingin niya ay magagawa niya iyon sa kapangyarihang iyon. Nang marinig ang mga salitang iyon, tumugon si Lelouch na plano niyang gawin ito kahit na walang kapangyarihan. Pagkatapos ay nabanggit niya na siya ay isang kawili-wiling lalaki. Kasunod nito, humiga siya sa kama ni Lelouch at nag-alis ng suot, at nang makita ni Lelouch kung gaano siya kagalit, tinanong niya kung plano niyang manatili, kung saan siya, na nakatago na sa pagitan ng mga kumot, ay nagsabi sa kanya ng oo at ang mga lalaki ay natutulog sa sahig, na tumutukoy sa katotohanang iingatan niya ang kanyang silid at kama. Sa sandaling iyon sinabi sa kanya ni Lelouch na ang pagsasama nila ay sobrang delikado, dahil kung makita silang magkasama pareho silang tutugisin. Na kung saan si Sisi ay sumagot na kung siya ay pupunta sa labas, siya ay mahuhuli. Kasunod ng puntong iyon, sinabi sa kanya ni Lelouch na tiyak na milyon-milyong tao ang naghahanap sa kanya, gayunpaman, minamaliit niya ang bagay at nagkomento na walang mangyayari sa kanya kung magtatago siya sa kanyang bahay at mananatiling low profile. Hindi nasisiyahan si Lelouch sa mga nangyayari, at mabilis niyang tinanong kung paano siya nabubuhay pa, ngunit gumulong siya at nagsabi ng magandang gabi at nakatulog. Kinabukasan, nakita namin si Lloyd na nakikipag-usap kay Cecil, at nagkomento siya na mula nang magpakita si Zero, ilang mga grupo na laban sa Britannia ang nagsimulang kumilos, at idinagdag na ang kaganapang iyon ay isang mahusay na inspirasyon para sa paglaban. Dahil dito, nawalan ng ranggo si Jeremiah at nagkaroon ng kaunting awtoridad, isang bagay na nagpapahina sa mga bagay sa loob ng organisasyon ng Britannia. Sumunod, binanggit ni Lloyd na nakakasama rin ito sa kanila dahil hindi nila may sagawa ang kanilang mga plano sa kaguluhang iyon. Sa kabilang banda, mapapansin natin na ang isang tao ay nakikipagtalo kay Tudo, ang pinuno ng Japanese Liberation Front na magiging isa sa pinakamalaking grupo laban sa Britannia. Sa panahon ng talakayan, sinusubukan ng taong iyon na kumbinsihin si Tudo na oras na para gumawa ng isang bagay, dahil salamat kay Zero, ang kanyang mga kaaway ay nasa estado ng pagkalito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Tudo na ang pinakamagandang opsyon ay maghintay ng kaunti pa para magkaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaaway. Ngunit pagbalik kay Lelouch, nakita namin na may hinahanap siya sa internet. Susunod, mapapansin natin na kumakain ng pizza si Sisi sa higaan ni Lelouch, at pagkatapos ay nagtanong siya sa kanya tungkol sa kanyang plano, kung saan sinabi niya sa kanya na na-curious siya na nagtatanong siya ngunit ayaw niyang sagutin ang mga ito. Ito ay pagkatapos na si Sisi ay tumugon na siya ay hindi obligado. Kasunod nito, nagkomento si Lelouch na ang kanyang unang hakbang ay upang lituhin ang Britannia. Makalipas ang ilang segundo, tumingin siya sa ilang magazine at napagtanto niyang hinahanap ng lahat si Lelouch ngunit tila wala itong pakialam. Sa sandaling iyon ay binanggit niya ang nasa itaas, ibig sabihin ay nasa ilalim siya ng spotlight ng buong planeta, kung saan sinagot ni Lelouch na wala iyon, dahil malapit na itong magdulot ng mas maraming kaguluhan. Kasabay nito, nalaman namin na si Suzaku ay pinalaya mula sa kanyang paglilitis na nangangatwiran na wala silang ebidensya upang mahatulan siya, at dahil doon, siya ay napawalang sala. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo ng gusali ng gobyerno na iyon, nagsimula niyang isipin na ang lahat ay napakabigla, dahil dati siyang nadungisan sa publiko, at ngayon ay pinakawalan siya na parang walang nangyari. Kasunod nito, may narinig siyang boses mula sa itaas, at nang tumangala siya, nakita niya ang isang babae na mabilis na sinabihan siyang pumunta dahil ayaw nitong masaktan siya. Kung saan siya nag-react gaya ng dapat niyang i-react, at pinipigilan siyang mahulog ng masama sa lupa. Sumunod, nagsimula silang mag-usap, at tinanong siya ni Suzaku kung okay lang siya, na sinagot niya ito ng oo. Makalipas ang ilang segundo, binanggit ng babae na kailangan niya ng tulong dahil hinahabol siya ng masasamang tao.
Sa kabilang banda, nakikita natin na nagkakagulo pa rin ang Britannian Army, dahil hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin ni Zero, kaya mabilis silang sumugod upang protektahan si Prinsesa Cornelia, na malapit nang dumating. Kasabay nito, ngunit sa ibang lugar, mapapansin natin na naglalakad si Suzuko kasama ang babaeng iyon na literal na nahulog sa kanya mula sa langit, at habang naglalakad sila sa paligid ng lungsod, nagkomento siya na hindi pa sila nagpapakilala sa isa't isa. Sa sandaling iyon nagsimula siyang mag-alinlangan, at pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi niya kay Suzuko ang isang pekeng pangalan. Kasunod nito, nagkomento ang babae na sikat siya simula nang lumabas siya sa maraming magazine. Dahil sa katotohanan iyon, alam niya na siya ay inakusahan ng pagtatapos ng buhay ng isang mataas na pinuno. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ang sinabi niya noon, tungkol sa pag-uusig ng ilang masasamang tao, ay isang kasinungalingan. Gayunpaman, wala siyang natanggap na tugon mula nang ang babae ay nakipaglaro sa isang kuting na nakita niya sa isang lugar. Makalipas ang ilang segundo, dinala niya ang hayop sa kanya, at nauwi ito sa pagkagat sa kanya. Sa isang pagbabago ng eksena, nakita namin na sina Lloyd at Cecil ay nasa isang kotse, at pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap tungkol kay Suzuko, idinagdag na sila ay darating upang hanapin siya mula nang siya ay pinakawalan. Pagkatapos ay binanggit ni Cecil na ito ay hindi kapani-paniwala, kung saan mabilis siyang tumugon na ito ay dahil sa nangyari kay Zero. Habang nag-uusap silang dalawa ay nakita nila si Suzuko na naglalakad sa kalye na may kasamang kakilala kaya nagulat sila. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita namin na nakaupo si Suzuko kasama ang babaeng pink ang buhok. Doon niya pinagaling ang binti ng maliit na hayop, at tinanong niya ito kung gusto niya ang mga pusa, na sinagot ni Suzuko ng oo. Habang sinasabi niya iyon, sinubukan niyang tapikin ang maliit na hayop ngunit hindi siya nito pinayagan. Kung saan tinapos niya ang kanyang pangungusap at binanggit na gusto niya sila, ngunit tila ito ay isang panig na pag-ibig. Sa sandaling iyon ay ngumiti ang babae at binanggit na ang mga mababait na tao ay ang may posibilidad na magkaroon ng isang panig na pag-ibig. Pagkatapos ng lahat ng paggamot, umalis ang kuting, na gumaling na ang paa nito. Nang maglaon, tinanong siya ni Suzuko kung bakit siya nagsinungaling sa kanya at sinabi sa kanya na hinahabol nila siya, at nang marinig iyon ng babae, tinanong niya siya kung nag-aalala siya tungkol sa kanya, na sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kung iyon ang kaso, dapat niyang samahan siya ng kaunti pa. Pagkatapos nito, bumangon siya, kinuha ang braso ni Suzuko, at dinala siya sa ibang lugar. Susunod, nakikita namin ang isang eksena kung saan parehong naglalakad sila sa iba't ibang lugar sa isang shopping center, pagkatapos ay bumili sila ng isang bagay sa isang stall sa kalye, at bumisita sa isang abalang lugar. Habang ginagawa nila iyon ay nag-uusap sila. Doon namin natuklasan na ang babae ay nagmula sa Britannia at, hanggang kamakailan, ay isang estudyante sa high school, at idinagdag na iyon ang kanyang huling araw ng pahinga. Dahil hindi pa siya umaalis, tumakas siya para maglakad-lakad sa Area 11. Doon niya binanggit na marahil ay mas gugustuhin nitong magkaroon ng iba pang uri ng kumpanya, kung saan sinabi nito sa kanya na sa kabaligtaran, na masaya siya sa lahat ng nangyayari. Sa lahat ng ito, mapapansin natin na dedikado sina Lloyd at Cecil sa pagsunod sa dalawa. Pagkatapos maglakad sa downtown, hiniling ng babae sa kanya na ipakita sa kanya ang isa pang lugar kung saan ang tono ng pagbibiro ay formal na kumikilos at tinatawag siyang prinsesa, tumutugon sa kanyang mga kahilingan. Sa sandaling iyon ay nagseryoso siya at hiniling sa kanya na dalhin siya sa Shinjuku Ghetto, alam mo, ang lugar kung saan napaslang ang Britannian Army sa simula ng kwento. Ngunit sa pagbabalik kay Lelouch, nakita namin na iniimbestigahan niya ang bagay kay Suzuko, at habang ginagawa niya iyon, nagpakita si Kellen at tinanong siya tungkol sa tawag noong isang araw kung saan hindi alam ni Lelouch kung ano ang tinutukoy niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang tawag na natanggap niya noong pareho silang nasa banyo. Doon ay gumawa ng kilos si Lelouch na naalala na niya. Gayunpaman, bago pa man siya makasagot ng anuman, nakita niyang nasa bakuran ng paaralan si Sisi sa likod mismo ni Kellen, at nang gustong ipihit ng babae ang kanyang ulo, mabilis siyang nilapitan at hinawakan ang ulo nito, na lumikha ng eksenang madaling ma-misinterpret. Sa lahat ng ito, mapapansin natin na nakita ni Shirley ang sandaling iyon mula sa isa sa mga bintana ng paaralan. Pagkatapos iyon, tinanong ni Kellen si Lelouch kung ano ang kanyang ginagawa, kung saan nagsimula siyang mag-isip kung ano ang sasabihin.
Maya-maya, dinala ni Lelouch si Sisi sa rooftop ng lugar at pinagalitan siya sa paglalakad sa paligid ng paaralan na parang walang nangyari. Doon niya sinabi sa kanya na hanggat hindi siya umaalis sa teritoryo ng paaralan, walang makakahuli sa kanya, kaya magagawa niya ang anumang gusto niya. Nang marinig niya iyon, binanggit ni Lelouch na siya ay isang estranghero sa paaralan, kung saan sinagot ni Sisi na siya ay isang estranghero saan man siya pumunta. Susunod, nakita niya kung paano nagsusulat ang isang babae sa dingding, kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya. Sa sandaling iyon ay binanggit ni Lelouch na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa mata na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga tao, upang gumuhit siya ng linya sa dingding. Naintindihan naman agad ni Sisi ang kanyang ginagawa, kaya binanggit niya na malamang na gusto niyang malaman kung gaano tatagal ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lelouch na dapat niyang malaman ang mga katangian ng kanyang kakayahan, kung hindi, maaaring magkamali. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sisi kung gusto niyang malaman kung magagamit niya ang kapangyarihan sa kanya, kung saan mabilis niyang sinagot ang sarili at binanggit na nagbibiro siya, at idinagdag na pareho silang kasabwat, kaya hindi siya gagawa ng anumang bagay upang ilantad ang kanyang mga plano. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita namin na si Suzuko ay kasama ng babae sa Shinjuku, kung saan nakita ng dalawa kung paano nawasak ang lahat, at ito ay puno ng mga altar para sa mga taong nasawi. Kasunod nito, sinabi niya sa kanya na tapos na ang ghetto, ngunit unti-unti, bumabalik muli ang mga tao. Makalipas ang ilang segundo, may mga taong nagpakita sa eksena na gustong kumuha ng litrato, at pagkatapos ay nanghihinayang sila dahil hindi gumamit ng mabibigat na sandata ang mga puwersa ng Britanya para sirain ang lugar. Nang marinig iyon ng babaeng malapink ang buhok, namangha siya sa dehumanization ng mga taong iyon patungo sa 11s. Sa parehong oras, sa kabilang banda, mapapansin natin na nakatanggap si Jeremiah ng impormasyon na may kaugnayan sa paglaban, kaya nakipag-ugnayan siya sa Army Intelligence Center upang kumpirmahin ang impormasyon kung saan sinabi nila sa kanya na totoo ito. Nang marinig niya iyon, agad siyang tumawag ng mga reinforcement para palibutan ang Shinjuku Ghetto. Gayunpaman, ang mga taong nakausap ni Jeremiah ay nagbabalak laban sa kanya, at sa kadahilanang iyon, hindi nila ipinaalam ang kahilingan na ibinigay niya sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Bill Litat na isang kaibigan ni Jeremiah, at dahil narinig niya ang lahat, nagpasya siyang gumawa ng isang bagay tungkol dito upang matulungan ang kanyang kasama. Kasabay nito, ngunit sa ibang lugar, nakikita natin na ang ilang miyembro ng paglaban ay kumukuha at itinatapon ang mga kamera mula sa mga Britannian. Pagkatapos nito, sinabi nila sa kanila na umalis kung saan ang mga taong ito ay mabilis na ipinagtanggol ang kanilang sarili at tumugon na ang 11s ay hindi dapat kumilos ng ganoon. Gayunpaman, lalo nitong ikinagalit ang mga miyembro ng paglaban dahil itinuturing pa rin nilang Hapon ang kanilang sarili, at ayaw nilang tawaging 11s. Sa sandaling iyon, nagkomento ang mga kabataang iyon na dapat nilang tanggapin ang pagkatalo dahil ang Japan ay natalo ng Britanya. Makalipas ang ilang segundo, pumasok si Suzuko at ang babaeng may pink ang buhok sa eksena para pakalmayan ang away, at nang makalapit siya, mabilis siyang sinabihan ng Hapon na huwag makisali at sinampal siya, na nagtanggal ng kanyang salaming pang-araw. Doon nakilala siya ng mga taong iyon at binanggit na si Suzuko, ang lalaking Britanian na kumukuha ng mga larawan, ay iniisip na siya ang may pananagutan sa pagtapos sa buhay ni Clovis. Ngunit mabilis na sinabi ng mga Hapones na ang taong gumawa nun ay si Zero, at si Suzuko ay walang iba kundi isang utusan ng gobyerno ng Britanya. Susunod, nakita namin na ang taong iyon ay iniinsulto si Suzuko, at pagkatapos ng lahat ng sinabi, inaatake siya. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at nauwi sa pagbagsak sa kanya sa lupa. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Suzuko na nakatanggap siya ng pagsasanay mula sa Britannia Army, at idinagdag na hindi sila dapat makipag-away sa pagitan ng mga kasama. Pagkatapos ng munting away na iyon, nagpa siya ang mga lalaki na umalis habang tinatawag siyang traidor. Kasunod nito, lumapit ang babae at tinanong si Suzuko kung ayos lang siya, na sumagot siya ng oo. Gayunpaman, ang mga kabataang iyon ng Britanya ay nagsimulang magreklamo dahil ang kamera ay nawasak, at pagkatapos nito, sinabi nila sa kanya na siya ay napakalambot sa mga Hapones at na dapat niyang alisin ang mga ito. Kasunod nito, nagsimula silang hindi patas na insultuhin si Suzuko, at sa sandaling iyon na ang babae ay namagitan at sinampal ang isa sa mga lalaking iyon, sinabi niya sa kanila na hindi siya papayag na tratuhin siya ng ganoon.
Samantala, nakita namin na kasama ni Lelouch si Sisi, at sinimulan niyang sabihin ang lahat ng natuklasan niya tungkol sa G-Powers. Kasabay nito, pinalitan niya ang kanyang damit at isinuot ang kanyang signature white outfit. Pagkatapos, sinabi ni Lelouch na pinapayagan siya ng G-Power na kontrolin ang mga tao, at dapat siyang makipag-eye contact sa kanila. Ang mga salaming decolor ay hindi isang problema, at ang maximum na distansya ay 270 meters. Idinagdag iyon pagkatapos, at habang ang G-Power ay nagkakabise, mayroon silang kapansin-pansing kakulangan ng memorya, na humahantong sa kanya upang ipagpalagay na ang G-Power ay nakakapinsala sa utak ng mga tao. Sa wakas, binanggit ni Lelouch na kung angkop ang ilaw, maaari pa nga niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan gamit ang refleksyon ng salamin. Nang marinig niya iyon, nagkomento siya na si Lelouch ay seryosong pinag-aralan ang kanyang kakayahan, kung saan siya ay tumugon na ito ang pinakamaliit na magagawa niya kapag ang kanyang karibal ay isang napakalawak na imperyo. Sa sandaling iyon ay tinanong niya ito kung bakit niya ginagawa iyon gayong malinaw na siya ay isang Britannian at hindi isang 11, at idinagdag na ang imperyo ng Britanya ay masyadong malakas upang ibagsak gamit lamang ang isang G-Power. Gayunpaman, si Lelouch ay tila hindi natatakot dito, bilang tugon kay Sisi na mas malakas siya kaysa sa imperyo na iyon at sa ganoong paraan, walang magiging problema. Kasunod nito, sinimulan ni Lelouch na sabihin ang lahat ng naranasan niya noong siya ay bata pa, at sinabi niya na ang kawalang katarungan laban sa 11s ay pang-araw-araw na bagay. Kasabay nito, ganoon din ang ginawa ni Suzaku at ibinunyag ang parehong bagay sa babaeng may pink ang buhok, at nang matapos silang magkwento ay sinabi nilang gusto nilang baguhin ang mundo para hindi na maulit iyon. Sumunod, si Sisi, na nakikinig kay Lelouch, ay nagsabi sa kanya na siya ay isang idealista kung saan itinutuwid ni Lelouch ang kanyang sarili at nagkomento na siya ay talagang hindi masyadong mayabang na isipin na maaari niyang alisin ang kasamaan mula sa lupa, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakatuon na sirain ang Britanya at lumikha ng isang lugar kung saan siya ay maaaring maging masaya sa kanyang kapatid na babae, kung saan tinanong siya ni Sisi kung ano ang kanyang plano. Sa sandaling iyon ay nagkomento si Lelouch na ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay tapusin ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagkatalo sa lahat, at pagkuha ng kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Suzaku ay ganap na idealista at sinabi na gusto niyang baguhin ang mundo upang wala ng mga digmaan, at ang mga tao ay hindi magduse. Kasabay nito, sa isa pang bahagi ng Shinjuku Ghetto, nakita natin na si Jeremiah ay tinambangan ng sarili niyang mga kaalyado, ang mga gustong puksain siya dahil hindi nila mapapatawad na hinayaan niyang makatakas si Zero, dahil ang lalaki ang may pananagutan sa pagkawala ni Clovis. Susunod, binanggit ng isa sa mga generic na sundalo na tatapusin nila si Jeremiah bago dumating si Prinsesa Cornelia. Kasunod nito, dumating sina Lloyd at Cecil sa lugar kung nasaan si Suzaku at ang babae. Doon ay sinabihan sila ni Cecil na sumakay, dahil mapanganib ang lugar na iyon, at mabilis na ipinaliwanag ni Lloyd ang sitwasyon at nagkomento na mayroong panloob na labanan sa pangkat ni Jeremiah, at sa kadahilan ng iyon, ang ghetto ay magiging isang larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi pinalampas ni Lloyd ang pagkakataong maging makulit, at sa pag-iisip niyan, sinabi niya sa dalawa na maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang date sa paligid ng lungsod. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang inaasahang reaksyon dahil mas interesado si Suzaku sa kung ano ang nangyayari sa ghetto, at iyon ang dahilan kung bakit tinanong niya si Lloyd kung ang laban na iyon ay ang magandang pagkakataon upang mang-alap ng impormasyon sa labanan gamit ang robot na Lancelot. Ito ay pagkatapos na ang siyentipiko ay nagulat sa pamamagitan nito at napagtanto na si Suzaku ay may isang magandang punto, at pagkatapos sabihin iyon, siya ay nagpaalam sa may pink ang buhok na babae at sinabi sa kanya na siya ay dapat na umalis. Sinusubukan niyang pigilan siya, ngunit iginiit at komento ni Suzaku na kasama ang Lancelot, tiyak na mapipigilan niya ang laban na iyon at maiwasan ang isang tao na masaktan or masawi. Sa kabilang banda, nakikita natin na nakikipagduel si Jeremiah sa apat na elite na sundalo, at dahil sa kanyang husay at karanasan, nagawa niyang lumaban. Gayunpaman, hindi niya tinatalikuran ang karapatang banggitin na hindi patas na ang laban ay isa laban sa apat, kung saan sinabi sa kanya ng kanyang mga kalaban na dahil dito, kapag siya ay tinapos, ang kanyang pamilya ay hindi magdadala ng anumang kahihinatnan, at siya rin ay makikita bilang isang bayani sa pagkakaroon ng dignidad na harapin ang kanyang kapalaran. Sa sandaling iyon napagtanto ni Jeremiah na talagang gusto nilang lipulin siya, kaya sa pagtatangkang mga tuwiran, sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon.
Gayunpaman, ang kanyang mga dating kaalyado ay hindi nakikinig sa katwiran at nagkomento na ang mga sundalo ay nabubuhay para sa maharlikang pamilya ng Britanya, at pagkatapos sabihin iyon, lahat sila ay sabay-sabay na umatake sa layuning wakasan ang buhay ni Jeremiah. Bagamat sa kanilang malas, nagpakita si Suzaku na nagmamaneho ng robot na Lancelot at pinahinto sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na huminto at hindi sila dapat mag-away sa kanilang sarili dahil sila ay mga kaalyado. Pagkatapos ay nakilala ng lahat ang robot at napagtanto din na ito ay si Suzaku, at nang hindi nagaksaya ng isang segundo, tinanong nila siya kung ano ang gusto niya at kung bakit nila siya ipinadala, at idinagdag na kung gusto niyang makialam, gawin niya ito, ngunit buburahin nila siya kung susubukan niyang lumaban. Kapag narinig niya iyon, hindi siya nag-atubiling ilabas ang kanyang mga sandata, na nagiging laser katanes. Susunod, nakita natin na nakilala ng isa sa mga sundalo ang mga espadang iyon at nagulat siya dahil wala pa iyon sa kanilang mga robot, at sa kabila ng nabanggit, ang mga sundalo ay hindi nag-atubiling umatake kung saan nagulat at nagalit si Suzaku na kailangan niyang harapin ang kanyang mga kaalyado. Pagkatapos nito, hinarap niya ang mga sundalong iyon. Samantala, nakikita natin na hindi makapaniwala si Jeremiah na maliligtas siya ni Suzaku. Kasunod nito, nagpapakita na tinutulungan ni Billita ang dalawa, at sa ganitong paraan, nagiging pantay ang mga bagay, at nagiging napaka-tense ang labanan. Ang lahat ay tila nagpapahiwatig na ang mga bagay ay magtatapos, ngunit hindi, ito ay hindi pa tapos dahil ang isa sa mga recruit na iyon ay nagplano na ibigay ang lahat upang makumplito ang kanyang misyon at mapuksa si Jeremiah, kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng kanyang buhay. Doon ang lalaking iyon ay naghagis ng granada na naglulunsad ng mga projectiles na katulad ng sa isang machine gun, at sa gitna nito, nagpakita ang may pink na buhok na babae at sumusubok na gumawa ng isang bagay. Nang malaman ni Suzaku na pumasok siya sa larangan ng digmaan, mabilis siyang gumamit ng protective shield para maiwasan siyang masaktan. Pagkatapos nito, ang bagong kaibigan ni Suzaku ay inilagay ang sarili sa gitna ng mga mandirigma at inutusan silang tumigil. Sa sandaling ito, natuklasan namin na siya ang ikatlong prinsesa ng Britanya, si Euphemia Lee Britanniae. Nang marinig ni Suzaku ito, hindi siya makapaniwala. Nakita namin na tinanong ni Cecil si Lloyd kung alam na niya iyon, kung saan sumagot siya ng oo, na nagpapaliwanag na si Euphemia ay bihirang magpakita sa publiko dahil gusto niyang magkaroon ng normal na buhay bilang isang mag-aaral sa high school. Sa kabilang banda, nakikita natin na ang lahat ng mga sundalo ay lumuluhod sa kanyang harapan at nagsasabi na sila ay nagsisisi sa lahat ng nangyari. Para sa kanyang bahagi, ginawa ni Suzaku ang parehong bagay at humihingi ng paumanhin dahil hindi niya napagtanto kung saan ito nanggaling, kung saan hindi niya sinabi ang anumang bagay tungkol dito at sa halip, hiniling niya sa kanya na tulungan siyang mapabuti ang sitwasyon sa Area 11 upang walang sino man ang mawala sa kanilang mga mahal sa buhay. Ilang sandali pa, nakita namin si Princess Cornelia na dumating sa Area 11, at nang malaman niya ang lahat ng nangyari, pinagalitan niya si Euphemia at sinabihan siyang huwag maging walang ingat. Makalipas ang ilang minuto, tinanong niya ang isang sundalo kung mayroon siyang bagong impormasyon tungkol kay Zero, at kinabukasan, nagulat si Lelouch nang makitang lumipat si Suzaku sa kanyang paaralan at nasa parehong silid-aralan din niya. Sa kabilang banda, sa isang pagbabago ng eksena, makikita natin na ang serye ay nagpapakita sa atin ng isang mahiwagang lugar na naliliwanagan ng sikat ng araw. Maaari nating ipagpalagay na ang lugar na iyon ay isang uri ng lihim at misteryosong lugar, at sa sandaling iyon, isang sundalo ng imperyo ang umakyat sa hagdanan at ipinaalam sa emperador na ang mga labi ni Prinsipe Clovis ay dumating na. Nang walang labis na pag-aalala sa kanyang boses, ipinaalam ng emperador sa lalaki na kahit papaano ay nakikipag-usap siya kay Clovis. Halatang hindi naiintindihan ng sundalo kung ano ang tinutukoy ng emperador, at nang hindi nagbibigay ng maraming paliwanag, sinabi ng monarko na kailangan nilang magmadali at ipatupad ang plano na kanilang ginagawa. Sa pagbabago ng eksena, mapapansin natin na ang serye ay nakatuon na ngayon ng atensyon nito sa Ashford Academy kung saan marami sa mga estudyante ang nagchichismisan tungkol sa pagdating ni Suzaku, ang isang 11 at mga di umano'y miyembro ng paglaban. Mula noong nakalipas na ilang linggo, inakusahan siya ng pagtapos kay Prinsipe Clovis, at tulad ng inaasahan, iyon ay isang bagay na hindi madaling makalimutan ng populasyon. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung bakit siya naruroon, na kung saan ang ilan ay nagkomento na siya ay tiyak na inosente, dahil ang paaralan ay hindi tatanggap ng isang delinquent.
Dito, nakita natin na si Nina ay tila nabalisa sa pagdating ni Suzuko, habang tiyak na isa sa mga kaibigan ni Lelouch ang gustong makipagkita sa kanya. Para sa kanyang bahagi, si Lelouch ay tumayo upang umalis sa klase, at habang nasa kanya ang atensyon ni Suzuko, binibigyan niya ng kaunting paghila ang kwelyo ng kanyang jacket bilang isang lihim na senyales na maaari nating ipagpalagay na nilikha nila noong sila ay mga bata pa. Sa ganitong paraan, alam nilang dalawa na magkikita sa rooftop mamaya. Nang maglaon, pinuntahan ni Suzuko si Lelouch na nagpahayag ng pasasalamat kay Suzuko sa pagligtas sa kanyang buhay ng mas maaga. Sinabi ni Suzuko na nagbabalik lamang siya ng isang pabor mula sa 7 taon na ang nakakaraan, at tinanong kung ano ang nangyari sa babae na lumabas sa capsule. Nang marinig ni Lelouch ang tanong, sumagot siya ng may kasinungalingan at sinabi sa kanya na nagkahiwalay sila habang naghahabulan. Tinanong ni Suzuko kung ano ang dapat niyang itawag sa kanya mula ngayon, at sa sandaling iyon ay ipinaliwanag niya na nasawi si Lelouch v. Britannia nang maganap ang pagsalakay, kaya ngayon tinawag niya ang kanyang sarili na Lelouch Lamprouje. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Suzuko kung paano siya inayos ni Euphemia na pumasok sa paaralan dahil naniniwala siyang dapat doon ang isang 17 taong gulang. Pagkatapos nito, sa isang pagbabago sa eksena, mapapansin natin na sinusuri ni Euphemia ang gawa ng sining na ginawa ni Prinsipe Clovis, at kabilang sa mga likhang sining ay isang lumang larawan ni Lelouch, Nanali at Marian, kung saan nagkomento siya na ang kanyang kapatid na lalaki ay gumamit ng napakabanayad na kulay, at masasabi niyang pareho ang personalidad nito. Sa kabilang banda, nakita natin na nakita ng isang commander ng hukbong Britannian ang lokasyon ng isang grupo na sumasalungat sa kanila, kaya agad niyang ipinadala ang impormasyong iyon sa squad ni Cornelia. Susunod naming nakita na si Cornelia ang nangunguna sa pag-atake, at sa wakas siya ay nag-iisa upang hanapin si Zero at tapusin ang iba pa sa mga nakikipaglaban. Sa parehong oras, pagbabalik kay Lelouch, nakita namin na nasa bahay na siya. Ito ay pagkatapos na siya, si Sayuko, at Nanali ay nag-usap sa isang maikling sandali hanggang sa sinabi ni Lelouch kay Nanali na siya ay may isang espesyal na regalo para sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, tahimik na pumasok si Suzuko at hinawakan ang kamay ni Nanali, at agad niyang nakilala kung sino siya. Ang tatlong magkakaibigan sa pagkabata ay nagpalipas ng gabi sa pagkukwentuhan, at pagkatapos ay nagpasya si Lelouch na maglinis ng mga pinggan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kusina, kung saan nakita niya si Sisi, na nagmamasid sa lahat at nagtanong sa kanya kung matalino na maging malapit kay Suzuko or hindi. Nang mapansin niya ang kanyang pag-aalala, pinatahimik siya ni Lelouch at sinabi sa kanya na kaibigan niya si Suzuko. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita namin na pinalaya ni Guilford si Jeremiah mula sa kanyang selda, na sinasabing ang mga korte ay walang mahanap na anumang wastong dahilan para ikulong siya. Gayunpaman, si Jeremiah ay ibinaba ng 3 ranggo dahil sa pagpapalam kay Zero na makatakas. Ngunit bumalik kay Lelouch, pagkatapos ng hapunan, siya at si Suzuko ay nakatayo sa balkonahe, at nang sila ay parehong magpapalam, sinabi ni Suzuko na hindi sila dapat maging magkaibigan dahil kung hindi, hindi nila mapoprotektahan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Doon niya ipinaliwanag na kung makikita siya ng mga tao na nakikipag-ugnayan sa kanya ng labis na pamilyar sa kanya, akalain nilang matagal na silang magkaibigan, nahaantong sa kanila na matuklasan na sa nakaraan, siya ay isang prinsipe, at idinagdag na siya ay ayaw na magdulot ng problema sa kanya or kay Nanali. Nang marinig ito ni Lelouch, nagalit siya, ngunit sa wakas, ang bagay ay nananatiling hindi napagpasyahan. Kinabukasan sa paaralan, nakita namin na ang kapaligiran ay hindi komportable para kay Suzuko. Sa una ay hindi siya pinapansin ni Lelouch, gaya ng hiniling niya, at ang masaklap pa, nakikita namin ang iba pang mga estudyante na biglang huminto sa pag-uusap tuwing papasok si Suzuko sa isang silid. Pero hindi pa doon nagtatapos dahil may 2 lalaki din na pumasok sa locker niya at nilagyan ng spray paint ang damit niya. Gayun din, sa araw na ito, tinawagan ni Ogi si Lelouch upang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa isang grupo na sumasalungat sa imperyo na tinatawag na Blood Samurai. Hiniling niya na tulungan silang manguna sa isang counter-attack, ngunit mukhang hindi interesado si Lelouch sa grupong iyon, kaya't nagbigay siya ng kaunting mga garantiya at nag-iisip na putulin ang relasyon sa kanila. Sa ibang bahagi ng paaralan, nakipag-usap si Nanali kay Nina, at ipinaliwanag ni Nina ang kanyang takot sa 11s. Kapag narinig ni Nanali ang kanyang sinabi, halatang masama ang pakiramdam niya dahil takot ang mga kaibigan niya ngayon sa childhood friend niya.
Halos kasabay nito, muling makikita si Sisi na nag-order ng pizza, habang pinapanatili ni Lelouch ang kanyang zero outfit. Pagkatapos ng buksan ni Sisi ang pinto para sa tagapaghatid ng pizza, isang kuting na nagngangalang Arthur ang pumasok sa bahay na hindi napapansin. Kung titingnang mabuti, maaari nating ipagpalagay na ito ang parehong pusa na pinagaling ni Prinsesa Euphemia noon. Makalipas ang ilang minuto, nakita namin na nagawa ni Lelouch na linisin ang kanyang damit, at pagkatapos nito, nagpasya siyang ilagay ito sa malita bago kumuha ng pagkain ni Sisi. Habang iniimpake niya ang lahat, nagpakita ang kanyang kapatid na babae at inanyayahan siyang uminom ng tsaa. Doon niya nabanggit na may amoy na naman ng pizza, at sa isiping iyon, tinanong niya si Lelouch kung hindi ba siya tumataba sa sobrang pagkain ng pagkaing iyon. Samantala, mapapansin natin na ang pasang si Arthur ay namamahala na ilagay ang zero helmet sa kanyang ulo at lumabas ng pinto kasama nito. Gayunpaman, nabigo si Sisi na mapagtanto ito. Susunod, nakita namin na tinanong siya ni Nanali tungkol kay Suzuko, at sinabi niyang nag-aalala siya kung saan sinabi sa kanya ni Lelouch ng maikli ang tungkol sa sitwasyon upang hindi siya mag-alala. Tinanong niya kung wala siyang magagawa upang matulungan siya, at biglang, pumasok si Arthur ang pusa sa silid na may dalang case kung saan mabilis itong napagtanto ni Lelouch at sinubukang pigilan ang maliit na hayop. Ngunit lumabas ang maliit na pusa sa pintuan, at hindi nag-atubili si Lelouch na habulin ito. Sunod naming nalaman na si Nanali ay tila tumawag ng student council, at hindi nagtagal, nagpakita sina Miley, Rabols, at Nina. Kapag nandoon sila, ipinaliwanag ni Nanali na may ninakaw ang isang pusa mula kay Lelouch, at idinagdag na may isang bagay na dapat talagang mahalaga dahil gumawa siya ng isang sorpresang tunog na hindi pa niya narinig na ginawa niya noon. Nang marinig iyon ni Miley, nagpasya siyang makisali at magtrabaho para makuha ang makulit na kuting na iyon. Kasabay nito, nakita namin na ipinagpatuloy ni Lelouch ang kanyang pagtugis sa pusa, at ginagamit ang kanyang G-power sa sinumang makakita ng pusa upang hindi nila maalala na nakita nila ito. Sa sandaling iyon, inanunsyo ni Miley sa mga loudspeaker ng paaralan na ang sinumang makahuli ng pusa ay makakakis sa isang miyembro ng student council. At nang marinig ito ni Shirley nang malapit na siyang sumisid, mabilis na bumagsak siya sa diving board matapos marinig ang anunsyo. Narinig din ni Kaylan ang impormasyong ito, at medyo nabigla siya nang may lumabas na grupo ng mga lalaki sa mga palumpong at sinabing ikikis siya ng lahat sa gusto niya or hindi. Matapos isiga iyon, ang lahat ng mga estudyanteng lalaki ay nagsimulang magdebate kung saan sila makakatanggap ng kiss, at pagkatapos sumang-ayon, ang mga lalaki ay tumakbo na may layuning mahanap ang pusa at makis si Kaylan. Ngunit habang naghahanap ang mga lalaki, ipinahayag na hindi pa nakipag-kiss si Kaylan sa sinuman, at sa layuning iwasan ang isang hindi gustong sitwasyon, mabilis niyang hinabol ang pusa upang subukang maiwasan ang gayong masamang unang kiss. Sa kabilang banda, nakikita natin na ang ilan sa mga estudyante ay nagsimulang mag-imagine na kinikiss si Lelouch, habang iniisip ng iba ang pag-kiss kay Miley. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon tumindi ang mga bagay habang ang isang grupo ng mga club ay nagsimula sa isang mabilis na paghahanap upang mahanap ang pusa. Nakita ni Kaylan si Shirley habang hinahanap nila ang maliit na hayop kung saan pareho silang sumang-ayon na ang buong gantimpala ay walang kapararakan. Pagkatapos, tinanong ni Miley si Nanali ng mga detalye tungkol sa pusa. Ito ay pagkatapos na siya ay nagkomento na narinig niya na ang kuting ay pile, kaya malamang na sumakit ang kanyang binti, at pagkatapos sabihin iyon, sinubukan niyang gayahin ang tunog ng maliit na hayop. Dahil doon, nagmeow siya sa intercom, at kapag narinig iyon ng mga estudyante, lalo silang nasa sabik. At sa parehong oras, pero sa ibang lugar, well, actually ilang metro lang mula sa school, mapapansin natin na nakikinig sina Lloyd at Cecil sa kaguluhang nangyari sa academy na iyon, kaya nag-aalala sila kay Suzuko, lalo na kay Cecil, na nagtataka kung magiging okay ang lalaking iyon. Sa sandaling iyon nalaman namin na sinusubaybayan nila si Suzuko. Halos magkasabay na sumakay si Miley at Rabols sa isang motorsiklo kung saan tinanong niya ang blonde kung maaari ring tumanggap ng mga parangal ang mga miyembro ng konseho. Kapag narinig niya ito, siya ay tumugon na malinaw naman na oo. Iyon ay pareho silang bumilis at nagsimulang maghanap sa kuting. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nakita namin na sina Shirley at Kaylan ang unang nakahanap nito, at sa pag-iisip na iyon, nagpasya silang eye corner ang pusa sa ilalim ng mesa.
Malapit na nilang hulihin siya para protektahan ang kanyang mga labi, at sa sandaling iyon ay nagpa siya si Shirley na tanungin si Kaylan kung sino ang ikikis niya kung may pagkakataon. Sa ganitong paraan, mapapansin natin na dumarami ang insecurities ni Shirley, at tinanong niya siya kung ito ba ay si Lelouch na ikinahihiya ni Kaylan na nagtanong kung bakit niya iyon tinanong. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, nakatakas ang pusa at kahit papaano ay umakyat sa bubong ng paaralan. Sina Suzuko at Lelouch pagkatapos ay sinusubaybayan ang pusa sa isang partikular na gusali, at habang pareho silang tumatakbo sa hagdan, si Suzuko ay malubhang nalampasan si Lelouch, at naabot niya ang tuktok ng ilang sandali bago siya. Sa kabilang banda, nakita namin na dumating si Miley sa lugar tulad ni Nan Ali at ang iba pang mga karakter. Doon napagtanto ng lahat na nagawa nilang i-corner ang pusa, at mabilis nilang nakita kung paano umakyat ang isang lalaki sa isang mataas na lugar upang mahuli ito, at ang lalaking iyon ay si Suzuko. Sa ganitong paraan, nagsimulang umakyat sa kisame ang nabanggit, ngunit nang subukan ni Lelouch na gawin din ito, nadulas siya at halos mahulog. Bagamat sa loob ng ilang segundo, ginamit ni Suzuko ang kanyang mga kakayahan na nakuha niya sa pagsasanay sa militar at mabilis na bumaba upang tulungan siya. Ito ay sa sandaling ito na si Arthur, ang pusa, sa wakas ay tinanggal ang kanyang maskara, nagumulong sa isang lugar kung saan halos makikita ito. Nang makita iyon ni Lelouch, nakahinga siya ng maluwag dahil ligtas ang kanyang sikreto. Nang maglaon, bumaba si Suzuko kasama ang maliit na hayop sa kanyang mga bisig, at sa sandaling iyon ay nagkomento na ito ay ang parehong pusa mula sa iba pang oras. Gayunpaman, ang lahat ng mga estudyante na nakakita sa matapang na pagkilos ng binata ay hindi alam kung paano mag-react. Nang malaman ni Shirley ang sitwasyon, mabilis siyang nagkusa at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa pusa. Hindi lang siya dahil nilapitan din siya ni Rebels, isa pang kaibigan ni Lelouch para batiin siya. Sumunod, si Miley, na interesadong malaman kung ano ang mahalagang bagay na ninakaw ng pusa mula kay Lelouch, ay nagtanong sa kanya tungkol dito, na sinagot ni Suzuko na hindi siya makakita ng mabuti kanina ngunit ipinapalagay na ang pusa ay may suot na bagay sa ulo nito, at iyon ay nahulog niya habang naghahabulan. Kasunod nito, nagtanong ang mga lalaki tungkol kay Lelouch na sinagot ni Suzuko na sinabihan siya ng nabanggit na bumaba muna dahil kailangan niyang manatili upang maghanap ng kung ano. Nang malaman ito ni Miley, natuwa siya at nagkomento na may tinatagong nakakahiyang sikreto si Lelouch. Gayunpaman, nagpakita si Lelouch makalipas ang ilang segundo at ibinasura ang kanyang mga teorya, na bumabagabag kay Miley, dahil gusto niyang malaman ang ilan sa kanyang mga kahinaan. Pagkatapos, tinanong sila ni Kaylan kung kilala nila ang isa't isa kung saan si Nina, na labis na natatakot sa mga paratang na bumabagsak kay Suzuko, ay nagkomento na siya ay isang 11. Gayunpaman, mabilis na nailigtas ni Lelouch ang sitwasyon at sinabi na pareho silang magkaibigan noong bata pa sila. Pagkatapos nito, hiniling niya sa presidente ng konseho, si Miley, na payagan si Suzuko na maging bahagi ng konseho kung saan halatang nagulat sila sa hindi inaasahang katangian ng kahilingan. Sinabi ni Lelouch na sa paaralang ito, ang mga mag-aaral ay dapat mag-enroll sa isang club. Makalipas ang ilang segundo, mapapansin natin na seryosong pinag-iisipan ng Pangulo ang kahilingan, at sa huli, tinatanggap niya rin dahil si Lelouch ang vice-presidente. Kasabay nito, si Nan Ali, na naruroon, ay nagkomento na ang mga bagay ay napupunta sa lugar. Susunod, hiniling niya sa kanila na lumapit, at sa sandaling iyon, pareho silang nakatanggap ng kiss sa pisngi mula kay Nan Ali para sa pagligtas sa pusa. Sa ganoong paraan, pareho silang tumatanggap ng reward dahil bahagi rin siya ng konseho. Halos sabay-sabay, lahat ng kaibigan at miyembro ng konseho ni Lelouch ay nagpakilala kay Suzuko sa isang palakaibigang paraan, lahat maliban kay Nina, na natural na natatakot pa rin sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, nagtitipon ang buong estudyante upang panoorin ang libing ni Prince Clovis sa malaking screen. Pagkatapos ay nagbigay ang emperador ng isang malugod ngunit hindi kapani-paniwalang eksklusibong pananalita upang tapusin ang libing, at gaya ng inaasahan, galit na pinakinggan ni Lelouch at Suzuko ang talumpating iyon. Makalipas ang ilang segundo, mapapansin natin na nakikinig din si Sisi sa talumpating iyon at napagtanto na ang emperador ang layunin ni Lelouch. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita sa amin ng serye ang isang flashback sa 8 taon na ang nakakaraan, at makikita namin si Lelouch bilang isang bata na pumapasok sa silid ng trono kung saan naghihintay ang kanyang ama na makipagkita sa kanya.
Sa pagsulong ni Lelouch patungo sa emperador, maririnig ang pabulong na boses ng mga maharlika na tumatalakay sa kamakailang pagkasawi ni Marian VI Britannier. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay hinarap ni Lelouch si Charles, ang emperador, at sinubukang banggitin ang paksa ng pagkasawi ng kanyang ina. Gayunpaman, walang pakialam si Charles sa kanyang kasawian at galit na ipinaalam kay Lelouch na siya ay walang halaga, at sa kadahilan ng iyon, kasama si Nan Ali, ipapadala sila sa Japan bilang bargaining chips. Sa kasalukuyan, ipinakita ni Lloyd ang Lancelot kay Cornelia, at ipino-promote niya si Suzaku bilang non-commissioned officer dahil sa kanyang tagumpay kamakailan. Samantala, ginagawa ni Suzaku ang kanyang takdang aralin habang nanonood si Cecil. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na medyo nag-aalala siya tungkol sa pagpunta niya sa high school kasama ang napakaraming tao mula sa Britain, at sumang-ayon si Suzaku, at idinagdag na noong una, natatakot siyang hindi mapabilang. Ngunit salamat kay Lelouch, hindi talaga nangyari iyon. Kasunod nito, binigyan siya ni Cecil ng rice ball na puno ng jam, at pagkatapos ay pumasok si Lloyd at sinabi sa lahat na tapos na sila para sa araw na iyon. Sa Ashford Academy, itinatayo ni na Shirley at Kaylan ang bahay ng pusa sa club room. Doon nagsimulang magtanong si Shirley ng ilang mga probang questions, at pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay itinanong niya kung nakikipag-date si Kaylan kay Lelouch. Nang marinig ito ni Kaylan, sinubukan niyang itanggi ito, ngunit tumanggi lang si Shirley na maniwala dito at gustong malaman ang lahat. Habang pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa pag-ibig, mapapansin natin na nasa opisina ng prinsipal si Miley sa isang tawag kasama ang kanyang ina. Sa sandaling ito ay natuklasan niya na siya ay inilagay sa isang arranged marriage upang mabawi ang ilan sa dating prestihiyo ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, sa labas ng mga pader ng paaralan, pinalibutan ng mga puwersa ng Britanya ang Saturday Amagetto, at sa lalong madaling panahon nalaman namin na inorganisa ni Cornelia ang pag-ataking ito upang lumikha ng mga kondisyon na katulad ng sa Shinjuku. Ginagawa niya ito sa pag-asang maalis si Zero sa pagtatago at matrap siya. Sa katunayan, ang prinsesa ay determinado na pukawin si Lelouch na ang kanyang oras ng pag-atake ay nai-broadcast pa sa balita. Bagaman, tulad ng inaasahan, alam ni Lelouch na ito ay isang bitag ngunit nagpa siya pa rin na pumunta sa Saturday Ama. Gayunpaman, hindi gusto ni Sisi ang ideyang ito dahil gusto niyang manatiling buhay siya, at kung pupunta siya roon, maaaring maging komplikado ang mga bagay. Tinutukan pa niya ito ng baril. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na wala siyang planong tapusin siya, sa halip papaputukan niya ito sa binti para pigilan siya sa mga mapanganib na sitwasyon. Bilang tugon, inilabas ni Lelouch ang kanyang sariling baril at itinutok ito sa kanyang sarili, na ipinahayag na walang layunin, siya ay sawi na. Nakumbinsi nito si Sisi, at hinayaan niya siya. Kasabay nito, nagsimula ang pag-ambush sa Saturday Amagetto, at nagsimulang umatake ang hukbo ng Britanya sa mga sibilyan. Nang magsimula ang labanan, si Jeremiah at ang kanyang pangkat ay hindi pinapayagang lumahok dahil ang kamakailang insidente ay nagtanong sa kanyang katapatan. Sa kabilang banda, mapapansin natin na si Lelouch ay nagpalagay ng isang pagkakakilanlan bilang isang sundalo at namamahala upang sakupin ang isang robot ng kaaway. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya sa Yato Alliance at pinag-isa sila sa kanyang layunin. Habang patuloy na sumusulong ang mga sundalo ng Britanya sa lugar, pumwesto ang mga miyembro ng resistance group upang harangin at sirain sila. Nagsisimula ng maging maayos ang labanan para kay Lelouch, ngunit bago ito mawala ng kontrol, itinulak ni Cornelia ang lahat pabalik at tinapos ang paghaharap. Susunod, nagpa siya si Lelouch na sumali sa mga retreatang unit para lapitan si Cornelia. Sa sandaling ito makikita natin na ang parehong mga commander ay lubos na nagtitiwala sa kanilang mga pagkakataong manalo. Hindi nagtagal, bumalik sa Ashford Academy, nagsimulang mag-usap sina Suzaku at Shirley tungkol kay Lelouch, at sa pag-uusap, ipinaliwanag niya kung paano siya unti-unting nahulog sa kanya. Para sa kadahilanang iyon, sinubukan ni Suzaku na tulungan siya sa pamamagitan ng pagtawag kay Lelouch na may layuning tanungin siya kung ano ang nararamdaman niya kay Shirley. Gayunpaman, hindi niya gusto ang ideyang ito at pinilit siyang ibaba ang tawag bago niya ito makausap. Sa sandaling iyon na silang dalawa ay nag-aaway, at si Suzaku ay napunta sa ibabaw ni Shirley. Pagbalik kay Lelouch, nakita namin na matagumpay siyang naka-atres at patuloy pa rin sa paglusot sa mga linya ng kalaban, hindi binabanggit na naghihintay siya sa isang Sutherland robot sa labas ng base ng mga operasyon ni Cornelia.
Susunod, sinubukan niyang lumikha ng ilang mga distractions gamit ang radar upang ilayo ang mga robot ng Britain sa isang base at, sa ganitong paraan, makamit ang kanyang layunin na ihinto ang susunod na pag-atake sa Saturday Amageddon. Ngunit sa kasamaang palad, wala sa kanyang mga pang-abala ang gumagana, at ang mga miyembro ng resistance group at kanilang mga kaalyado ay natalo. Samantala, si Prinsesa Cornelio, matapos masigurado ang kanyang tagumpay, ay nag-utos sa lahat ng robot na buksan ang kanilang mga floodgate dahil gusto niyang makita kung sino ang kanyang mga sundalo, upang ganap na maalis ang posibilidad na mayroong isang infiltrator. Doon ay sinumpa ni Lelouch ang intuition ni Cornelia, at pagkatapos nito, nakita natin na si Lelouch ay natarante dahil halatang mahuhuli nila siya. Ngunit sa kabutihang palad, nagpakita si Sisi na nakasuot ng zero, at ang atensyon ng lahat ay naaakit sa kanya. Kapag napagtanto ni Lelouch ang lahat ng ito, ginamit niya ang pagkakataong ito upang makatakas, at pagkatapos ay nakipagkita siya sa kanya sa ibang pagkakataon at nagreklamo na ang mga kondisyon ay hindi sapat para sa kanya upang manalo. Matapos pagsabihan si Sisi, nangako si Lelouch na bubuo ng isang bansang hindi magpapatalo sa Britannia. Sa kabilang banda, nakita namin na sina Shirley, Miley, at Nina ay nasa tren na papalabas ng Tokyo Settlement, at doon, natuklasan namin ang isang bagay na kawili-wili, nag-aalala siya dahil ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Shirley. Dahil dito, sinubukan ni Miley na maglabas ng isang karaniwang paksa, kaya pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga lalaki. Pagkatapos, kapag ang tren ay dumaan sa isang lagusan, ang xenophobia ni Nina ay nagsimulang makuha ang pinakamahusay sa kanya. Kaya huminahon si Miley, at pagkatapos ay dumaan ang tren sa Mount Fuji, na ang malaking bahagi ay nawasak at pinalitan ng isang nakadikit na istruktura ng metal. Ang tren ay tatanggo sa Lake Koguchi, kung saan itinayo ang isang hotel. Samantala, sa ibang lugar, dumating ang grupo ng paglaban ni Ogi sakay ng isang mamahaling sasakyan na stowaway. Nakita nila si Zero doon, at inanunsyo niya na ito ang magiging hideout ng kanyang bagong organisasyon, at idinagdag na ang lahat ng mga bagay doon ay mga bagay na ibinigay sa kanya ng ilang tiwaling aristokrata. Kasunod ng pagtutol ni Kellen, napagtanto nila na ang pugad na ito ay may ikalawang palapag at telebisyon. Sa sandaling iyon ng isa sa kanila ay umupo, kinuha ang remote control, at binuksan ang TV. Kapag ibinaling nila ang kanilang atensyon sa screen, natuklasan nila sa balita na isa pang grupong anti-Britannia na tinatawag na Japan Liberation Front ang nangbihag sa isang hotel. Gayunpaman, sa katotohanan, ang mga taong gumawa niyan ay mga defectors mula sa nabanggit na grupo, at ang paksayon na iyon ay pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Kusakabe, na kumilos ng walang pahintulot ng pinuno, si General Tudo. Sa balita, natuklasan ni Lelouch at ng iba pa na sinusubukan ng mga taong iyon na kunin ang isang mahalagang mapagkukunan na nagpapatatag sa halos lahat ng mga bansa. Kaya, kung kukunin ni Kusakabe at kumpanya ang pabrika ng mapagkukunang iyon, maaari nilang baguhin ang balanse ng kapangyarihan ng imperyo. Pagkatapos, tiningnang mabuti ni Kellen ang screen at nakita niya ang mga larawang inilathala ng mga tulisan tungkol sa mga bihag kung saan nakikita ang grupo ni Miley at iba pang mahahalagang tao. Susunod, nakita namin na si Suzaku ay kabilang sa mga tropang sumakay laban sa paglaban, at dahil sa lahat ng nangyayari, ang grupo ni Lelouch ay nagsimulang magdebate tungkol dito. Habang pinagtatalunan nila kung ginagawa ito ng harapan dahil sa purong selos para sa posisyon ni Zero, nakatanggap si Lelouch ng tawag mula kay Rebels ngunit binabaan siya nito. Sa kanyang bahagi, si Cornelia, na walang ibang pagpipilian, ay may 3 Sutherland's robot na pumunta sa hotel sa pamamagitan ng ruta ng supply sa ilalim ng tubig, na may layuning malutas ang sitwasyon. Kapag narating ng mga robot ang lugar, sisirain nila ang mga pundasyon ng hotel at ilulubog ito sa isang lawa. Gayunpaman, ang harap ay naghanda para dito sa ganitong paraan. Kapag ang mga sundalo ng Britannia ay pumasok sa ilalim ng istruktura, ginagamit ng paglaban ng Japan Liberation Front ang binagong higanteng shrapnel na canyon at nagpaputok ng iba't ibang projectiles. Pagkatapos ng nabanggit, ang mga robot na iyon ng kaaway ay nawasak, at ang mga miyembro ng paglaban ay nagdiriwang at binabati si Kusakabe para sa pag-anticipate sa plano ng kanyang karibal. Susunod, nakita natin na natanggap ni Cornelia ang balita na si Prinsesa Euphemia ay kabilang sa mga bihag, ngunit ipinapalagay nila na ang mga nabanggit ay hindi pa nakikilala dahil kung ganoon nga, ang kanyang mga kalaban ay walang pag-aalinlangan na gagamitin siya bilang isang bihag upang makipag-negotiate.
Sa kabila ng lahat ng nabanggit, ayaw palakihin ni Cornelia ang kanyang mga galaw dahil sa takot na baka maging masyadong halata ang kanyang intensyon na iligtas ang kanyang kapatid, at malantad si Euphemia. Karaniwan, dapat kang gumawa ng tumpak na mga paggalaw, kung hindi, matatalo ka sa tunggalian. Samantala, sa Ashford tila may kausap si Sisi tungkol kay Lelouch, at sa pag-uusap, binanggit niya na maayos ang lahat ngunit hindi siya isang tagabantay. Pagbabalik sa salungatan, nakita namin na sinubukan din ni Suzaku na pumasok ngunit sinabi sa kanya ni Lloyd na tumanggi si Cornelia. Sa lahat ng ito, ang grupo ni Zero ay nagsimulang magdiskarga ng kanilang mga supply sa kanilang bagong hideout. Doon ay napansin ni Kaylan si Zero na nanunood ng footage ng panayam ng ama ni Shirley. Sa palagay niya ay hindi pa sila handang mamajetan, ngunit hindi sila maaaring umupo, at naniniwala siyang tatapusin sila ni Cornelia sa kalaunan. Kasunod nito, sinabi niya ito kay Kaylan. Makalipas ang ilang segundo, pumasok si Ogie na may mga kahon na puno ng itim na uniforme, at pagkatapos pag-usapan ito, nagkomento siya na ang mga damit na iyon ay medyo cool. Ngunit dahil sila ay isang pagtutol, hindi nila dapat gamitin ang mga ito, na mabilis na sinabi ni Lelouch na hindi sila isang resistance group kundi sila ay mga kabalyero na lumalaban para sa kung ano ang makatarungan. Sa kabila ng mga utos ni Cornelia, inihanda ni Cecile si Suzaku sa Lancelot. Habang ginagawa nila iyon, pinagmamasdan nila ang mabangis na pagtulak ng sundalo sa isang ordinaryong sibilyan palabas ng hotel hanggang sa kanyang kasawian. Pagkatapos, ang mga tulisan ay nagpadala ng isa pang mensahe na nagsasabing itutulak nila ang mga bihag mula sa bubong tuwing 30 minuto hanggang sa matugunan ang kanilang mga termino. Ngunit tumanggi si Cornelia na gawing lihay-timo ang mga pagkilos na iyon. Matapos iyon, dumating ang isang mensahero at ibinunyag na si Zero ay nakitang nagnanakaw ng kotse mula sa squad ng isang mahabang buhok na lalaki na nagngangalang Ride. Susunod, nakita namin na ang sasakyan ay direktang patungo sa teritoryo kung saan nagaganap ang buong labanan. Bagaman natural, si Ogie at ang kumpanya ay hindi lubos na nakatitiyak na gagana ang plano. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas, hinarap nila mismo si Cornelia, na nagpakita ng kanyang mukha at naghahanda na atakihin si Zero gamit ang baril sa kanyang kamay, dahil gusto niyang ipaghiganti si Clovis na tinapos ni Lelouch sa simula ng kwento. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Zero na pumili sa pagitan ni Clovis at Euphemia, na napag-alaman na naroon siya. Sa sandaling iyon ay ginamit ni Lelouch ang kanyang dating kaalaman mula noong siya ay nanirahan sa palasyo ng hari ng Britanya, at sinabi sa kanya na palaging inaalagaan ni Cornelia si Euphemia. At dahil kilala niya ang kanyang palaban na personalidad, nakakapagtaka siya na wala pa itong ginagawa, na nagbunsod sa kanya na isipin na marahil ito ay dahil sa pagiging isa sa mga bihag si Euphemia. Pagkatapos ay sinabi niya kay Cornelia na plano niyang iligtas si Euphemia, at hinayaan siya ni Cornelia. Pagkatapos nito, direktang nagmaneho ang grupo ni Lelouch sa isang tulay at dumaan sa pintuan ng hotel. Sa sandaling iyon, nagdududa si Zero kung paano siya titignan ng grupo ni Kusakabe, isang kaalyado or kaaway. Gayunpaman, mayroon siyang isang katiyakan, at iyon ay tiyak na magiging kawili-wili ang mga bagay. Kasabay nito, nakikita natin na pinaplano ni Cornelia na kapag nasa tore na si Zero, hindi lamang titigil ang pagpaslang sa mga bihag, ngunit parehong maaalis ang puwersa ni Zero at ng front squad sa parehong oras. Kaya, binibigyan niya si Suzaku ng berdeng ilaw upang magtungo sa tunnel at inutusan siyang sirain ang binagong canyon ng paglaban. Kasunod nito, ipinaliwanag nila na kapag nasira ang canyon, kailangang sirain ang block ng pundasyon, dahil bibigyan nito ang puwersa ni Cornelia ng 8 minuto upang mabawi ang mga bihag bago malubog ang hotel. Bagamat nangangahulugan ito na si Suzaku ay isang decoy, mukhang wala siyang pakialam doon. Pagkalipas ng ilang segundo, ipinakita sa isang flashback na inimbitahan ni Shirley si Suzaku na sumali sa biyahe, ngunit siya ay abala. Kasabay nito, sa silid ng bihag, ang xenophobia ni Nina ay nagpapakaba sa kanya, at sinabi niya sa kanya na itaas ang isa sa mga miyembro sa harapan. Gaya ng may isip mo, hindi iyon ang lugar para gawin iyon. Kaya, kaagad, mabilis na sinabi sa kanya ng sundalo na siya ay isang Hapones at hindi isang 11. Mabilis na humingi ng tawad ang mga babae, ngunit ang lalaki ay kumilos ng hindi patas at sinubukang hilahin sina Shirley, Nina, at Emily sa isa pang silid upang tapusin sila. Gayunpaman, tumayo si Euphemia at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan.
Pagkatapos, tinanong niya si Nina kung okay lang siya, at halos sa parehong oras, sa kabilang kwarto, nakipagkita si Zero kay Kusakabe. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ng huli na tanggalin ang kanyang maskara, kung saan sinabi sa kanya ni Zero na gusto muna niyang magtanong sa kanya. Pagkatapos ay kinwestiyon niya kung ano ang kanyang layunin at kung ano ang plano niyang makamit, na sinagot ni Kusakabe na gusto niyang ipahayag sa mundo na ang mga Hapon ay buhay pa. At nang marinig ito ni Lelouch, sinabi niya sa kanila na sila ay makaluma at wala silang kaligtasan. Sa kahanay, makikita natin na si Suzaku ay nakaharap sa binagong kanyo ng paglaban ng Japanese Liberation Front, at gaya ng maiisip mo, madali niyang naiwasan ang mga projectiles. At halos kasabay nito, ang grupo ni Zero ay naglalagay ng maliliit na puting bomba sa mga fuel lines. Sa isang eksena, nakita natin na inilipat si Euphemia sa ibang kwarto. Pagkatapos ay sinubukan ni Kusakabe na tapusin si Zero. Ginagamit ni Lelouch ang kanyang kakayahan at pinipilit silang tapusin ang kanilang sariling buhay, tulad ng iba pang mga sundalo. Sumunod, ang mga sundalong nag-escort kay Euphemia ay pumasok sa silid at natuklasan ang pagpaslang na dulot ni Zero, na nagsasabing ang mga front recruit ay nagbuwis ng kanilang sariling buhay, na ipinapalagay na nangyari ito nang mapagtanto nila na ang kanilang mga aksyon ay walang silbi. Kasunod nito, sinabi rin ni Zero na si Euphemia ay hindi nagbago, at sa parehong oras, ngunit sa ibang lugar, mapapansin natin na pinangangasiwaan ni Suzaku ang kanyang sarili laban sa mga shrapnel, at pagkatapos ay naghahanda siyang magpaputok ng canyon at sirain ito. Kasabay nito, nagtatrabaho ang grupo ni Zero at nagsimulang atakihin ang mga miyembro ng front squad, at kalaunan, nakipag-usap si Zero kay Euphemia ng pribado sa silid. Sa sandaling iyon ay sinabi niya sa kanya na siya ang tumapos kay Clovis, ang parehong tao na nag-utos sa libu-libong 11 na lipulin. At nang marinig ni Euphemia ang sinabi niya, tinanong niya siya kung iyon ang dahilan kung bakit niya siya pinaslang, na sinabi sa kanya ni Lelouch na hindi. Ginawa niya ito dahil si Clovis ay anak ng emperador ng Britannia. At pagkatapos niyang sabihin iyon, bumunot siya ng baril at naghahanda na tapusin ang buhay nito. Kasabay nito, pinamamahalaan ni Suzaku na sirain ang binagong kanyon sa harap at nagpapatuloy upang isagawa ang plano, na sinisira ang blok ng pundasyon. Sandaling nagkita sila ni Zero bago pa-under ni Zero ang mga pampasabog, kaya nagmadali si Suzaku na subukan at iligtas ang mga nakaligtas. Pagkatapos ng bumagsak ang hotel, labis na nagalit si Suzaku at sinabing muli niyang hindi na iligtas ang mga tao. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nagpakita si Zero sa isang bangka kasama ang lahat ng mga bihag, kabilang si Euphemia, na ganap na ligtas. Doon ay nakita na nilayon ni Lelouch na ibalik sila. Gayunpaman, napagtanto ni Cornelia na ito ay isang paraan upang maiwasan siyang maatik, at pagkatapos ay ibinunyag ni Zero ang kanyang grupo, na lahat ay nakasuot din ng maskara. At mapapansin nating lahat sila ay nakasuot ng itim na terno na ibinigay niya sa kanila kanina. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang grupo sa mundo, na sinasabi na tinatawag nila ang kanilang sarili na Black Knights.